Yo, what's up? Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode na basehan ng bawat break it down. Kamusta tayo mga kaibigan? Tang-ina nyo lahat pare. So, eto, naalala ko na chinek ko yung channel ko, no? So wala pa din naman pala ako reaction video sa laban namin ni Sir Batang Rebelde. Kaya yun, tangina nung bago ko panoorin, nag-check na lang ako dito at nakita ko tong putang inang Signos na to. Tingnan nyo yung itsura. So, panoorin na lang natin yung reaction video ni Sir Looney at ni Signos sa laban ko at makapagbigay na rin ako ng mga nangyari kung bakit ko ba naisip yung banat na yon o basta subukan ko magbigay ng mga backstory ng mga linya-linya, mga walang kakwenta-kwenta kong linyang nagawa. Tas kahit pa paano nasasayahan kayo, hindi ko rin alam kung bakit. Pero bago yon, matik na, shoutout sa mga tropa natin sa taas, Rooftop Cafe, kung trip nyo magkape. Alpha Guard, trip nyo aso gagi, may mga solid yung aso dyan pare. At kay Livy, at shoutout nga pala sa Quip and Cut, Black Manila, lahat ng mga tropa natin sa Upper, yan, Crown Manila, lahat na. At shoutout nga din pala sa Real Jokes Clothing pare. Solid to. Flip top rail, basta mabisa, maganda din yung tela. Subukan nyo mga kaibigan. So wag na natin patagalin to kasi medyo mahaba-haba at lalagyan ko ng konting fast forward para at least mas mabilis tayo matapos. Okay? So, game na tayo. To break it down, ngayong gabi, meron tayong first timer. Tangina, teka. Pwede na siguro to, no? 1.75. Pwede na to. Dito, isa sa mga up-and-comers natin, one half ng last year's 2x2. Ito, champion, kalahati. Ladies and gentlemen, we got Signos in the house. Yo, Signos nga pala. Gusto ko lang magpasalamat kay Sir Loon sa pagbigay ng oportunidad na makasama dito sa Break It Down. Napakalaking karangalan to para sa amin. Siyempre, salamat. Layo pa ng Babayawasan na siguro natin ng konti mga kaibigan kasi nakakahiya naman. Pwede na kaya to? Ay putang ina mo, ano nangyari dun? Tang ina naman pare. Nako. pinanggalingan. Naga represent, di ba? Yeah, Naga City, mga Uragon. Yun o, nag-grab lang siya papunta dito, mga kaibigan. Kamusta naman yung kaibigan? Buti nakadaan kayo. Anong ina sinoutout kayo ni Looney, mga kaibigan. Layo pa ng pinanggalingan. Naga represent, di ba? Yeah, Naga City, mga Uragon. Yun o, nag-grab lang siya papunta dito, mga kaibigan. Kamusta naman yung biyahe? Buti nakadaan kayo. Meron ba kayong ibang sadya dito sa sa Manila? Sir Luns, kasi may battle talaga kami nung nakaraan. Kaming dalawa ni YB, may battle kami sa Motos Battle League, kakatapos lang. Tournament to? Hindi, parang undercard lang siya, sir. Tapos sakto, yung nag-message ka na pag napadaan kayo ng pag bumaba kayo, mag-break it down. Tapos yun na nga, parang timing, sir. Kaya, yun yung kasabay yung sa Motos? Skip ko na kaya to. Putangin na, alamin pa ba natin yung buhay na ito ni Signos? Bigyan tuloy natin si Signos na mga 5 minutes. Pag walang kwenta yung buhay niya, tangin na, pass forward na natin sa laban. Okay? Ongr. Opo. Sino yung may battle? Ako tsaka si YB. Sino nakalaban mo? Si Eds, yung... Fuel your peak. Summit Natural Drinking Water. The right... Nasa pulok. Eds, oo. Flip top. Yung ba yung kinilabanan ni Jonas ng 2-on-1? Opo, sa PSP. Oo, naalala ko si Eds, rin yun. Parang nung days ng Kumu, nung pandemic. Isa rin siya sa mga umaakyat dun sa... Meron akong pa-contest dati yung ano ko yung title. Basta para siyang freestyle na segment ko dun sa Kumu. Isa yun si Eds sa laging Kamusta naman yung naging laban yun ni Eds? Ayun nga sir, nakachamba tayo. 2-1. Nakuha natin yung panalo pero sobrang solid ni Eds doon, kaya abangan nyo yun. Kailan ang upload nito? Meron na ba? Di pa namin alam. Pang ilang mo na to? Battle mo? Nabibilang mo ba? Sa lahat ng battle, sir. Siguro mga na rin, para mga 20, mga ganun. Dami na rin pa. Kailan ka nagsimula ba mag-battle? Mga siguro 2016 or 17. Sir, bumabattle na talaga ako. Pero doon pa sa amin sa Spin That Sheet. Doon parang... Shoutout nga pala sa Spin That Sheet, mga kaibigan. Sumasalang-salang. Ano yun? Parang local, doon? Opo, parang ganun. Contest? Doon din nanggaling sila, Cripply tsaka Topper. Kalugar mo ba si Cripply tsaka si Topper? Opo, magkalugar kami. Naga City, medyo may distansya lang konti. Pero Naga City pa rin. Napapansin ko daming magagaling na rapper mula sa Bicol. Alam ko siyempre si Ron Henley. Big rin yan, Uragon yan. Taga Pasakaw ata si Sir Ron eh. Si Abra din. Opo. Bicolano din. Tangina, Bicolano talaga si Abra. Ang tingin mong katangian ng mga Bicolano na bakit parang nagiging rap yung napupuntahan nila na kumbaga marami na napapansin na maraming magagaling na rapper sa Bicol. Sa tingin mo bakit? Sa tingin ko sir, pag sinabi kasing Bicolano parang Uragon eh. Uragon na ang ibig sabihin is parang yung
magaling or Magaling. Ayun ang core ng mga sagutan ni Signos dito, pare. kalaban, parang ganun. Doon din ba galing yung salita ng malupiton? May nagsasabi. Ano ibig sabihin nun? Malupiton, parang ang galing mo. Malupiton ka. So, parang magaling ka. May ugali ba yung mga Bicolano na pagiging competitive? Tingin mo? Oo, sir, sa tingin ko ganun. Parang, yung mga Bicolano talaga, parang laban lang ng laban eh. Wala silang pakialam kahit manalo or matalo, basta lalaban pa rin. Kumbaga, palaban yung, nila, yung parang personalidad ganun. ng... Oo, parang yung sili. Yung, Putangina, parang napansin ko ang tangos talaga ng Adam's apple ni Signos, no? Pansin niyo rin ba? Nakita ko nga nung pumunta ako doon dati, may gusto magpa-try sa akin ng sili ice cream. solid Masarap ba yun? sir. Hindi ko pa natatry. Masarap yun, sir, kaso At ano yung appeal niya? maninibago ako. Bakit siya masarap? Masarap siya, parang, alam mo yun, yung flavor na ano, Ano yung maanghang na malamig? medyo maanghang ganun. Malamig na maanghang. Parang ganun, parang weird nga eh, pero parang Contrast. kakaibang experience ganun. Natikman mo na yun? Oo. Favorite mo yun? Hindi. Pero masarap yun, masarap. Masarap. Ba't nga pala Signos yung napili mo ng pangalan? Nagsimula kasi yan, sir, yung sa ano, sa So, pakiramdaman ko, ipagpatuloy na siguro natin kasi medyo, kahit pa paano, nakakatawa naman si Signos. constellation. Anong Yung Cygnus kasi, sir, yung sa ano, sa constellation. Yung Cygnus kasi constellation na swan eh. Swan. Tapos parang, ano, Ba't mo siya napili? Ba't mo napili ang Swan? napili ako na parang nag-search ako ng mga, yung pwedeng maging rap name, parang gano'n. Pero gusto ko yung about sa, alam mo yun, parang kalawakan, Astrology. constellation yan, parang gano'n. Astronomy. Tapos dalawa, may pinagpipilian ako, ano yun, kaso ang pangit nung isa eh. Pinagpipilian ko Cygnus or yung ano, Cancer. Kaya sabi ko Cygnus na lang. Cancer. Kaya yun. Hindi, dahil talaga doon parang Signos or Cancer? Putang ina mo. may pinagpipilian ako, ano yun, kaso ang pangit nung isa eh. Pinagpipilian ko Cygnus or yung ano, Cancer. Kaya sabi ko Cygnus na lang. Cancer. Kaya yun. Hindi, dahil talaga doon parang naano lang ako, parang, di ba sobrang Ano ba ibig sabihin ng Signos? Cygnus kasi, sir, sa Bicol, or ewan ko kung dito rin sa Manila, parang pag sinabing sinisignus nga, yung parang, uy, nakita kita kanina, wala kang ulo. Parang Cygnus. May premonition. Oo, parang ganun. May masamang mangyayari. So, pakiramdam ko hindi alam ni Signos yung ibig sabihin ng premonition at nagpapanggap na lang siya na alam niya. Parang ganun, sir. So, ibig sabihin ba nun, yung pangalan mo is parang gusto mo yung dating mo sa liga is parang warning? Oo, parang ganun, sir. Parang pag, uy, si Cygnus, parang banta ganun. Parang ganun. Trahedya sa paparating na dilubyo. Putang ina mo, paano ka magiging banta? Paano ka magiging Signos? Gagi ang nipis-nipis mong tao, pare. Putang ina nito. Gusto pa maging Signos. Ulul. Or kung ano man ang mga ano. Kanina, napag-usapan natin, lagi rin namin napag-usapan na siguro pinaka na-overlook na elemento dahil lahat naman parang magagaling na sa bawat elemento ng battle rap. Pero isa sa pinaka na-overlook yung originality, di ba? So ngayon gusto ko itang tanungin, ano ang pinaka-unique na elemento ng style mo kumpara sa ibang MC sa flip top, sa tingin mo? Pareha sila ni Invictus. Yun yung pinaka. Putang ina. Kaya ko din yan. Sa tingin ko, sir, ngayon, parang nadidiscover ko sa sarili ko yung about sa, ano, sa pagko-comedy ko eh. Parang, nung sa 2x2, kasi nung unang salang namin sa flip top talagang seryoso eh, parang lirikalan, ganun. Tapos sa 2x2, nag-adjust kami ni Atoms eh, para kung anong magandang gawin, paano namin sasabayan or ano yung tong kalaban na to. Tapos nung nag-try kami mag-comedy, ako, parang medyo kinakagat ng tao, parang nagugustuhan nila. Kaya sa tingin ko, kasi di ba dati sinasabihan ako na ano, parang tunog Invictus. Ganun ba yung ano sa Oo. yung ba yung laging angulo sa'yo? Yan yung laging sinasabi inaangle sa battle. Pero, which is, totoo naman, kasi idol ko naman Idol mo si Invictus. Sir Invictus eh. Isa siya sa mga nakahubog ng style mo Opo, ngayon. parang ganun. Okay, so ano pang sa tingin mo ang ginawa niyong adjustment sa 2x2, gaya ng sinabi mo, pumunta naman tayo sa 2x2. Okay. Ano yung adjustment na malaki na ginawa mo para siyempre sanay ka, di ba, one-on-one? Ano yung pinakamalaking adjustment para sa'yo? Sa'yo muna nung nag-2x2 kayo. Ano yung pinakamalaking challenge? Para sa akin, sir, parang mas mahirap yung 2x2 eh. Kaysa sa one-on-one battle. Kasi sa 2x2, kailangan magkaisa kayo eh. Kailangan magkatugma kayo sa lahat ng bagay. Hindi lang sa idea kung paano kung sasabihin niyo, ayoko ng pangit niyan. O parang kailangan magkaisa talaga kayo. Tsaka sa akin, lalo sa akin, nung mga panahon nung nagdo-2x2 kami, sir, nagtatrabaho ako noon eh, sa sinihan. So ang out ko lagi, Tangina nito ni Signos, no? Parang yung dating ng pagsasalita ni Signos, parang pinapangaralan niya si Lone about sa 2x2, no? Parang pinapamukha niya kay Lone hindi siya Pakiramdam ko mali yan. is 11 p.m. Ngayon Araw-araw. ba may day job ka pa rin? Diba? Wala. Full-time rap ka ngayon? Opo, parang ganun. Tapos nung nagtatrabaho ako, 11 p.m. ang out ko. So, uuwi pa ako nun, sir. Tapos pag makakauwi ako mga 12, tapos papunta na si Atom, susundin ako ng motor. Magpa-practice na kami hanggang umagahin yan. Mga 3, 4 a.m. kami uuwi. Bukas ganun ulit. Hindi ka tumira sa isang bahay? Hindi. Kasi
si Atoms galing pa siya ng ano eh, ng Albay, Camarines Sur. So mga Ilang hours yun? 3 to 4 hours pa yung biyahe niya. Mga kaibigan, gusto ko nga palang sabihin sa inyo na ang Albay ay hindi siya Camarines Sur. So, kung ang tawag sa Naga, kumbaga ano ba, province ba tawag, kung di ako nagkakamali, yun, Camarines Sur. Ang Albay, Albay talaga siya. So, hindi Camarines Sur ang Albay. Pagpasensyahan nyo na si Cygnus kasi medyo tanga siguro ng konti, pero game tayo. So pag ganun, parang unti-unti nagmumotor na siya papalapit habang takot ako sa trabaho. Ganun yung Okay. ginagawa namin. Saan kayo nagpa-practice? Kahit saan lang sir. Minsan nga dun sa parang park. Tapos sinigilan kami ng ano yung ng parang pulis. Sinita kami, anong ginagawa niyo dyan? 3 AM na. Parang ganun. Pero nag-i-spit kami. Or nag-iisip ng mga ano. Ganun yung mga ginagawa namin. Ayos ah. Ano pang mga pinapanood nyo maliban sa battle rap pag naghahanda kayo sa battle ng 2x2? O puro mga battle lang pinapanood nyo? Kami ni Atom sir, nung naghahanda kami sa 2x2, mga ano talaga eh. Pinapanood namin mga 2x2. Kayo ni ano. Tapos si Juan Tamad, Harlem, Oo. Cruz Elvis, ganun yung Crazy Mix Basilio, nung laban yung parang pinapaulit-ulit namin. Kumukuha kami ng idea, parang ganun. Tangina nito, di mo kami pinanood ni Topper? Ay, Masanay ka ba Bakit ikaw sa ang written lugar, o sa freestyle? Kung ako sir, parang mas komportable ako mag-freestyle, yung may beat, Yung may beat. kaysa sa sa pagsulat ng acapella, sa tingin ko lang. Tingin mo kayo mag on the spot na battle ng acapella? Acapella, yung walang beat. Acapella. O sa tingin ko kaya naman sir, pero mas sanay talaga ako ng may beat. Yung parang may beat tapos maglalapatan mo ganun on the spot. Yung napanood ko yata na battle nyo, kasama ko pa si Arik. Yun yata yung kalaban nyo si Vicente. Vicente and Jos. Tsaka si Joss. Napansin ko nga dun yung ano mo, may mga multisyllabic ka na, may mga technical rhymes ka. Paano mo yung binubuo na hindi nawawala yung sense ng punchline? Para pag nagsusulat kasi ako sir, parang minsan inuuna ko yung punchline eh. Ay, noon na may punchline. Pag Bago yung nakaisip ako ng punchline about sa kalaban or may naisip akong ganun, tapos binubuo ko siya parang pabaliktad. reverse engineer. Oo, parang ganun. Yung third line naman yung gagawin ko na dapat may connect pa rin siya dun sa punchline ko. So yung punchline nang magiging parang ugat para magsanga-sanga sa taas para makabuo ako ng 4 lines ganyan, 8 lines. Mas 4-bar setup ka ba kaysa 2-liners? Oo. Oo sir, parang mas dati, mas gusto ko yung 4 na ano. Pero ngayon tinatry ko na yung pa 2 lines na parang isisiksik mo na lahat kasi minsan mas nasasayang yung ano eh. Yung 4-bar setup, pwede mo naman gawing 2 lines lang na ano eh, na masasabi mo na lahat. Ano pang sa tingin mo yung ano kulang ngayon sa battle rap na feeling mo may mapupunan mo na gamit ang style mo? Sa ngayon sa nakikita mo, ano yung parang confident ka na tangina mo ka, para ka ini-interview pare. puta wala silang lahat nito? Para sa akin sir kasi lahat naman magagaling eh, tsaka malulupit talaga. Pero parang sa akin yung energy pag bumabattle, parang ewan ko pag nagsusulat ako sir tapos nagpa-practice din naman ganun eh. Kaso pag nasa stage na parang yung alam mo yung parang sinasapian na ako. Tapos parang Ibang tao ka na. Oo, sabi ko iba to, dapat ganito lang yung pagka-deliver na to pero bakit naging iba? Pero ang maganda dun sir kasi parang nagugustuhan rin ng mga tao, parang ganun kaya tinutuloy-tuloy ko na lang. Nagkakaroon ka rin syempre ng mga line na hindi masyadong nagre-react yung mga tao, di ba? Or unresponsive. Paano ka nag-adjust sa ganun? Pag ganun sir, ang ginagawa ko, nagpapatuloy na lang sa next na line. Nonchalant lang, dead parang ba? ganun. Kasi pag inisip mo, uy, parang walang nag-react, parang baka mawala ka or ma-distract ka sa sarili mo. Oo, ganun. Anong mas satisfying para sa'yo? Manalo sa judge o manalo sa crowd? Para sa akin, manalo sa crowd eh. Parang kahit matalo ka sa judging pero yung tao Parang sino pangalan yung mo? tao, parang sa tingin ng tao, ganun. Pero mas maganda kung parehas. Siyempre. Manalo ka sa tao tapos sa judges. Gumagawa rin ng music. Opo sir, gumagawa ako ng music. Kami ni Atoms, marami akong mga mga sinulat na kanta. Kaso, yun eh, parang yung mga beat, parang mga lang, galing lang sa kaya. Download. Parang ganun lang sir, kaya di ko malabas. Saka wala kaming yung sa grupo namin walang masyadong yung nagmi-mix, Okay lang naman yun eh. Importante naman makagawa ka muna ng kanta kahit downloaded pa yun eh. Pag nagawa mo na yung song, pwede mo ipa-remix yun sa producer na eh. Meron ako, marami ako sir sa cellphone ng parang nire-record ko sa band. Signos isa to sa pala no. Maiba lang. Isa yung Signos sa parang nakikitaan ko na isa sa pinakamasipag na MC ng Bicol pare. Napakasipag nito. At yung mga sinasabi niya naman na sulat niya sa phone, tangina legit yun. Meron nga siyang nire-release na parang ina-upload niya lang sa YouTube. I mean sa Facebook. Tapos yung mga love song parang nag-i-explore siya ng mga bagay-bagay. So pakiramdam ko manatili lang yung gutom nito, tangina. Grabe to. Kung saan to mapupunta. Parehas din sila ni Atoms. So yun lang. Bandlab yung ginagamit Yun ko. okay na yun, Bandlab. Kaya nga. Mas pa yun, user friendly, madaling kahit hindi ka masyado magaling sa mga Paano ko lalaitin to Signos? Mukhang mabait naman yung topic. DAW. Sorry kung madi-disappoint ko kayo mga kaibigan, pero yun. Diba? Yun parang lang, isang click lang. Ano pang mga plano ng Signos this year? Or next year? Nakasali ka na ba ng Isa Buhay dati? Hindi pa. May plano ka ba? Lahat naman siguro sir, pangarap na makapag-isa buhay. Lalo na kung kasi kami ni Atoms, bago pa lang kami,
isang taon pa lang ata kami sa flip top. Simula lang kami nung 1 minutes. Okay. Tapos after nun, 2x2 agad. So Paano kayo nakapasok sa flip top? dun ata sa ano sir, basta nag-PM sa amin si Boss Ari. Saan nyo kayo napanood? Parang nagpaano, pag yung sa tryouts ata sir, yung parang may imaginary ano ka. Kung may Yung titirahin ka na ano. magsasubmit ka ng entry? Tapos pumili siya ng ganun, i-chat niya lang daw kung ano. Sino yung imaginary kalaban mo nun? Nakalimutan ko na sir, parang si ano ata. Paano pass ba ako nun, Tom? Ay parang hindi ako napasa nun sir. Yung parang tryouts. Siguro sa battle na ata. Kasi bumabattle na ako nun sa Motus. Okay. Ang ina mo, sinungaling ka. Diba? So, mga kaibigan, kung mapapansin nyo, no, parang sinasabi ni Atoms na yan, nakuha siya ni Enigma kasi nagpasa siya. Pero nung parang makukorner na siya ni Sir Looney, putay na biglang kabig. Hindi daw siya nagpasa, nakita lang daw siya sa battle. So, dito sa video na to, makikita talaga natin na si Signos ay isang sinungaling. Liars go to jail. So, game tayo. Sino mga nakalaban mo na sa Motus? Si Kenji, 7K, sino ba? Si Jesu, tsaka Tonsi. Yes, tapos last si Eds. So, bago ka lang sa flip top. Opo, bago pa lang talaga sir. So far, ano pinaka-wild o pinaka-unexpected mo na, na experience? Yung ano sir, yung sa 2x2 talaga. Yung 2x2 finals. First time namin makapag-ahon. Sabi ko dati makanood lang ako ng ahon, okay na ako eh. Sino kalaban nyo? Kalaban namin si Casper and Espero, finals. Kamusta yung, ano na, hindi ko pa napapanood yun eh. Grabe nangyari dun sir. Tsaka ano, parang kakatapos lang ng mga ano nun eh. Ng mga, yung bumagyo sa Bicol, parang ganun mga iba't ibang hassle na nangyari. Tapos final, saka sunod-sunod lang yung ano namin eh, battle namin. Parang 1 month lang pagitan. Parang elimination, semis, tsaka finals. Magkakasunod. Tapos may bagyo pa. Oo, may bagyo Tinamaan din ba kayo dun? Putang ina, grabe yun, Sir Looney. Kung alam mo lang, putang ina. Kung mapapansin nyo, no, baka yung baha siguro ay aabot sa... Nakikita nyo ba yung ano? Yung cabinet ko na yan, ang binili ko, plastic na lang kasi kahoy yan dati. Pero yung pinakataas niyan, tama ba? Hindi, baka siguro etong kamay ko na to, kung saan nakaturo dyan sa guhit na yan. Tangina yung baha dito sa loob namin ganyan kataas pare. So hindi makatulog dito, putang ina. Grabe 'yun. At kung mapapansin niyo ba, i-explain ko din yan siguro pag napanood na natin yung laban namin ni Sir BR, no. Kasi yun nga, nagba-back out na ako nito eh. Tangina yan. Pero grabe yung pinagdaanan pare. Share ko lang. Sir, grabe nangyari sa Bicol nun. Lahat buong Bicol. Kami, bubong na lang yung tira sa bahay namin eh. Talaga? Oo, lumipat lang kami sa katabi namin na bahay. Bubong ang natira? Bubong yung Usually bubong yung natatanggal. Sa inyo, bubong yung natira. bubong na lang yung tira kasi lampas namin yung Grabing tubig. bagyo yun. Grabe talaga yun. Dahil sa baha? Sa baha. Okay. Yun yung first time na ganun. Hindi siya bagyo na hangin. Kaya likot ng isip talaga ni Sir Looney, ano. Ano, sa bagyo bubong yung una kagi yung bagyo sa Manila, bubong una natatanggal. Sa amin, tangin na bubong yung natitira. Bagyo siya na ulan. Ulan talaga, tubig. Okay. Grabe yun. Malamang tayo may ulam bang apoy. So, itong papanoorin natin ngayon, kababayan mo to, tol. Taga Naga rin to, di ba? Oo, taga Naga City. Ito yung laban ni Cripply tsaka ni Batang Rebelde na, alam ko, naganap to sa Cebu. Tama ba? O gubat to? Gubat. Oo. Ready ka na ba? Ready na sir. Sige, simulan na natin. Nanalo na ko ito si Battle Rebelde. Pili niya mauna. Ikalawang minuto dapat. Pero non-tournament battle to. Pakinggan natin. Unang banat. Gubat 14. Battle Rebelde. Yeah. Game? Okay. Bago ko i-bodybag si Cripply na mukhang Bicolanong Westlife. Like, kung tingin nyo, bitter siya sa pagkatalo niya kay M-Site. Bitter sa pagkatalo. Ito ay underrated king laban sa People's Champ. Doon pa lang sayang na yung nilaan kong dugo, laway at pawis. Kasi paglabas ng poster, nasa iyo na boto ng madla. Kaya bakit pa nga ba ako nag-practice? Pero kaya ikaw yung napipisil nilang manalo kasi ang inong mo parang kamatis. Nangangamatis yung inong mo. May lycopene sipon mo. Talagang ang kulit ng setup. Pag si Cripply nagka-nosebleed, ang tawag doon, tomato ketchup. Tapos kamukha mo si Abra. Look, anong akala mo, gwapo ka? At yun ni Abra ay may same face. Ulul, ang layo ng itsura sa original, parang estatwa ni Dwayne Wade. kasi yung Ulit nun eh, no? Si Wade parang naiyak yata siya nun eh, no? Nung Diba? nakita? Hindi dahil sa comments. Hindi, sa kanya okay lang yung statwa. Sa kanya parang natuwa nga siya eh. Pero dahil sa mga comments, diba parang ginawa ng meme. Parang na ano siya, nalungkot siya dun sa... Nalungkot siya na, kulit kasi, no, yung pang ano eh, Roblox eh. Statue. yun ni Abra ay may same face. Ulul, ang layo ng itsura sa original, parang estatwa ni Dwayne Wade. Kaya na ngayon ko lang pala nalaman yung statue ni Dwayne Wade na yun, no? Ngayon ko lang na-gets. Kasi yung laki ni Abra, minahal ng tao. Yung lali nyo sa Bicol, kinatatakutan. Kung si Abra may gayuma, ikaw may kulam. Diba? Koinoy, chow. Tapos ito, unpredictable. Eh, alam ko na sasabihin mo. May babagitin siyang pangarap para sa akin o gustong gawin ng magulang ko na maglalandi sa kanyang generic jokes na kung tutusin nakakatawa pero di naman tumatama ng direkta. 4-bar setup tapos iibahin yung punchline. Yan yung ginagamit niyang panggulat at pasabog para kayo ay masurpresa. Pero ngayon, na-diffuse ko na yung bomba kaya mawawala na yan ng kwenta. Tapos sabi mo kay Husky, kinawawa siya ng kinawawa mo si Asher. Ang yabang mo naman.
Ikaw nga, tinalo ka ng 2 beses kung tinalo na si Jonas. Ganon ka katalunan. Tapos iiyak. Dalawang beses na ba yung natalo si Jonas? Di ko alam sir eh. Parang Dahil sa, ano, sa Jonas. 2-on-2? Ako na siguro sasagot nito. Kung di ako nagkakamali, parang debut battle nila pareho ay naglaban si Jonas sa si Batang Rebelde. At after ilang years, naglaban sila ulit at yun, nanalo ulit si Sir Batang Rebelde. Dahil sa 2-on-2 yung isa? nagpunto ba sila nila ano? Ang alam ko lang yung one-on-one nila ni Jonas eh. Ni Batang Rebelde. Ba't sinasabi niya dalawang beses na doon yung natalo? Nag-rematch na ba sila o paano na? Di ko sigurado. Tinalo na si Jonas. Ganon ka katalunan. Tapos iiyak. Pero balita ko, sanay ka daw matalo ng matalo sa di mo malaman na rason. Sanay kang matalo sa di mo malaman na rason? Hindi kaya tanga ka? O napabayaan mo lang yung pag-iensayo mo kaya kinakalawang ka na. Kasi kami, nung quarantine, nakikipagbaligsahan ng rap skill sa barracks at sa pagsulat ng mga detalyadong rhyme schemes na babad. Siya naman, nasa bahay lang, kamang Cyril Manabat. Yung linya ni Creep. Focus na focus siya sa osus. Yung cellphone talagang sa mukha niya tinatapat. Kakatutok mo sa ibang hinaharap, di mo natutukan sarili mong hinaharap. Ano ba yung si Cyril Manabat? Artista? Artista. Yung yung balak yung hinaharap. Dati parang child star siya dati. Ay pagbalik niya big star na siya eh. Akala ko child actress yung inaano niya eh. Skill sa barracks at sa pagsulat ng mga detalyadong rhyme schemes na babad. Siya naman, nasa bahay lang, kamang Cyril Manabat. Pati si Cyril Manabat. Focus na focus siya sa osus. Yung cellphone talagang sa mukha pa niya tinatapat. Kakatutok mo sa ibang hinaharap, di mo natutukan sarili mong hinaharap. Tapos pag natalo, iiyak. At magmula nun, di na makatulog yung pakbet. Yung puso, nabalot ng galit at paghihigante. Talagang gusto nang manakit. Ilang taon na lumipas, tol, di ka pa rin makamove on sa sakit. Para kang gawa ng iskultor kasi nahubog ka sa pait. Anong gusto mong sabihin? May luto dito sa liga. Narinig ko na ba ito dati? Parang ako rin parang Yung parang machete? machete. Parang sa review mo din nga eh. Sino nga ba yun? Sino nauna? Yun, Kanino yung nga ba yun? Machete, nahubog sa pait. Kaya nung battle yun? alam ko napanood ko yun sa Break It Down eh. Hindi, naalala ko nga kanina. Kay ano, Poison 13. Parang, Machete, nahubog sa pait. parang ganun din. Parang Sino ba nakalaban niya nun? Si ano? Si EJ Power. EJ Power. Nahubog sa pait. Ano nauna? EJ Power, Poison 13 o ito? Parang yung EJ Power ata. Talaga ba? So pakiramdam ko ito yung mga sample ng ano no. Yun nga. Sa sobrang dami ng battle putang ina pati si Sir BR nakalimutan na ding ano. Kung di ako nagkakamali yun nga, naggamit din yata yun ni EJ dun sa laban niya kay Poison. Pero yun, sa sobrang dami ng battle putang ina minsan ayoko siyang gawing excuse na ano no, na pag nagkakapareho medyo okay kasi ganun. Pero minsan kaming mga battle MC no, parang mas pinipilit namin na wala kaming kapareho. Kaso yun nga, nalalaman din naman namin na may kapareho na lang kami pag napapansin na ng iba eh. So, yun, kaya nga minsan, sobrang thankful din ako kasi, alimbawa, andito na yan si Atom sa si Signos. Minsan, pag may laban ako, pag nakakagawa ako, tas parang pakiramdam ko medyo bars, minsan pinaparinig ko muna sa kanila na, patangin na may nagsabi na ba ng ganito? Lalo na pag pakiramdam kong mukhang may chansang magkaroon ng kaparehas. So, yun. Feeling ko baka hindi lang napanood yun ni Sir BR or kung napanood niya man baka nakalimutan niya lang. So, tingin ko ganun. Nauna yun, no? Tsaka mas ano yun, mas parang, mas detalyado yung wordplay niya eh, kasi may machete eh. Di ba? Nahubog sa pait. So kung nauna yun, baka napanood niya yun, tapos hindi niya sinasadya, no? Parang Tsaka nakaparehas lang. mas applicable kay Poison yun kasi Mokujin nga, di ba? So, Kahoy. Ang gusto nang manakit. Ilang taon na lumipas, tol, di ka pa rin makamove on sa sakit. Para kang gawa ng iskultor kasi nahubog ka sa pait. So anong gusto mong sabihin? May luto dito sa liga. O gusto mo ng luto? Pwes sasapitin mo sa akin yung pants mo malamang maubos luha. Ako'y kanibal na, kusinerong itinapat mo sa mukhang kutong lupa. Hannibal Lecter na may pagka-Cebuano twist. Bubuksan ko baon itong bobong puta, tapos yung utak hahalo ko sa gravy. Tuslubuwa. Gravy. napunta na ba ang Cebu? Natikman niyo yun? Yung nga di namin na tikman yun sir, yung tuslubua. Kasi hindi ka kumakain ng utak. Hindi, parang ano, yung meron ba dun sa ano, parang ang hinanap namin dun yung pungko-pungko. Pungko-pungko, Tapos lap trip sir kasi naghahanap kami parang ini-imagine namin kung ano yun. Sabi, parang ang sarap pakinggan ah, pungko-pungko. Naghahanap kami tapos pagpunta namin dun sa parang kainan, yung pala yung parang prinito ng mga ano, parang mga prinito. Mga na halo-halo. parang lumpia, lumpia. ngoyong, mga... Ganun pala. Kaya siya pungko-pungko, ibig sabihin ng pungko kasi upo eh. Magka-crouch ka na nakaupo. Kasi dati, pag ano lang yun eh, gumagala-gala lang yun eh. Tapos pagkakain ka, Parang parang street upo ka food na. lang siya. Street food. Kaya yung tawag sa kanya. Pungko-pungko. Shoutout nga pala sa Tusluboa no, putang ina, isa yan sa mga food trip sa Cebu na putang ina, ang sarap talaga men. Pagkatapos nung event, tang ina, yun yung pinakain sa amin ng mga tropa eh. Parang tang ina, bigla tuloy ako nag-crave. Basta maangas siya, parang maliit lang. Kumbaga, alam naman to ng mga tropa nating Cebuano no, pero sa mga hindi nakakaalam, parang ang setup niya bago kainin, maglalagay ng ano eh, parang may kawali sa gitna, tapos may ilalagay doon na parang utak daw yung putang inang yun eh. So yun, magiging sauce yung putang inang utak na yun, tapos yung mga kanin yung maliliit, sasawsaw mo doon, tapos food trip.
Sobrang mabisa yun, tangina. Tangina, ang sarap nun pare, parang gusto ko tuloy kumain nun. Fuck. Yan. Ito, tuslubuwa. Yun. Slubua. Nilalagay lang dun sa kawali, tapos sasasaw mo lang yung kanin dun na nasa, Para siyang gravy. gravy. Dinulit ni Sir Looney, sinabi ko. Joke lang. Sasasaw mo yung puso. O gusto mo ng luto? Pwes sasapitin mo sa akin yung punch mo malamang maubos luha. Ako'y kanibal na, kusinerong itinapat mo sa mukhang kutong lupa. Hannibal Lecter na may pagka-Cebuano twist. Bubuksan ko baon itong bobong puta, tapos yung utak hihalo ko sa gravy. Tuslubuwa. Gravy, tuslubuwa. Ganyan ako maghain, talagang busog sa mga bara. Di lang ginamitan ng utak, may puso pang kasama. Kasi yun nga, puso. Puso tawag dun sa kanin na sinasawsaw dun. Yung parang nakatirintas na ano. Puso kaya puso, hindi lang utak, may puso rin May kasama. puso. Okay yun, Okay. okay yung ender niya na yun. Tapos ano pa, catered sa Cebuano crowd. Kasi sa Cebu sila. Pero yun nga, medyo Kala ko kanin lang, no? Mali pala ako. Puso pala yung tawag doon. I'm sorry, guys. ako dun sa nahubog ng pait. Pwede namang nagkapareho lang, pero yun nga sinasabi ko pag may kapareho ka, hindi naman siya, okay lang naman, marami nagkakapareho. Pero para saan kung sino yung pinaka-best form, yun yung Yung pinakamagandang pagkagamit. pinakamagandang pagkagamit. Pag kung hindi mo kayang talunin yun, huwag mo na lang gamitin ulit. Kasi ang ganda ng pagkagamit ng una dun sa alam ko yung dating sa akin, parang, wow, iba yun Kumbaga pinag-isipang mabuti. Ito parang, hindi ko lang alam kung nagkapareho lang, pero kulang yung elemento nito para maging kasing lupit nung Para matapakan machete o yung naunang ano. hubog ng pait. Sabi niyo pa, di ba, nauna yun, di ba? Nauna ata, sir. Tsaka yung yung parang may bumanat dun sa motos ata, yung linya mo, gaya lang kay Looney, parang ganyan. Anong sasabihin mo? Si Looney, hindi mo napanood? Parang ganon yung okay. Yun nga, kasi meron, minsan minsan hindi mo mapapansin, kaya mas magandang hindi manood ng battle Di ba? Pag, ako, sa tingin ko, mas okay na merong time na manonood ka ng battle para ma-hype ka lang. Pero kung halimbawa yun lagi yung papanoorin mo the whole time, kaya feeling ko nagiging magkakatunog lahat Dahil feeling ko ganun ginagawa nila pag nagpe-prepare sila para nanonood din sila ng ibang battle. Kaya tinatanong ko meron ba kayo ibang pinapanood maliban sa battle? Ako kasi, pag may battle ako, hindi nanonood ng battle Pinapanood ko, kumukuha ako ng inspiration sa ibang lugar Halimbawa sa MMA or sa NBA, yun yung mga pinapanood ko na tapos parang pampahype. i-channel. Halimbawa, laban namin ni Tipsy D, pinanood ko dun yung yung kung paano nag-comeback yung Cleveland. Kasi same year yun Kaya marami akong LeBron James na reference dun, di ba? Sa laban namin, may Curry, Golden State, may mga basketball. Yun yung, kaya iniisip ko, kaya ako tinatanong kanina rin yun para malaman ko kung paano yung thought process pag nagpe-prepare. Tsaka paano talaga sir Pwede, no? Ganun pala ginagawa ni Sir Looney, no? Kasi isa ako sa mga typical na MC din Yun nga, nahilig na din tayo sa battle rap. So, pag may ina-upload talaga, pag hindi naman busy, pinapanood ko kagad. Pero mabisa yun, no? Parang kumukuha siya ng lakas sa ibang pinagkukunan. Saka maganda din yung parang nasabi niyang kaya pala yung iba magkakatunog kasi yun. Maangas. ganun din ako Bago bumatil, nanonood talaga ako ng ano. Tang ina nito, gaya-gaya ang putang ina. Ganun na din daw siya. Mga gusto ko. Gusto kong battle, ganun. So yun, ano masabi mo doon sa round 1 ni Batang Rebelde? Para sa akin kasi sir, ang lupit ng mga sulat ni Sir Batang Rebelde, tsaka kumbaga nakukulangan lang ako sa kanya siguro sa delivery. Yung parang masyadong Medyo relax masyado. ganun. Yung hindi tulad nung sa'yo parang may pataas, may pababa, may mahina, may malakas, may dapat isigaw, may dapat ibulong. Yung ganun. malakas yung dulo niya, yung tuslubuwa, utak, puso. Parang feeling ko yung highlight ng round niya. Nakaka-distract lang talaga yung sa pait dahil kung hindi ko napanood yun, siguro hindi ako madidistract doon or baka magalingan ako doon sa linya na yun. Pero yun nga, napanood ko yung battle na yun na may ganun din. So medyo napatigil ako doon Parang ganun. Kunyari ikaw magja-judge. Sir, parang tapos naalala mo may ganun na line, tapos binanggit niya. Parang minus ba yun? Ganun. Para sa'yo lang. Hindi naman minus, siguro parang hindi ko siya i-scorean. Parang ganun. Sa akin, minaminusan ko yung mga stutter or pag tumigil ka or pag whack yung linya. Pero pag, alimbawa, maganda yung linya pero hindi ako sure kung original ba yun or may gumamit na or may hindi ko na lang siya ini-scorean parang alam ko agad pag narinig ko parang narinig ko na to. Dati parang ganun. Narinig na ako ganito. Siyempre sa dami na napanood na battles live at So yun. Okay yun, round di Batang Rebelde, pero feeling ko kung Cripply kalaban mo, kulang yun. Kung Cripply na usual Cripply itong nagpapakita dito. Kasi ang kulit ni Cripply sa Oo, parang kulang yung opening ng bars ni Batang Rebelde dito. Dapat kasi lakas ng Final Four niya yung mga dinala niya siguro dito. Kasi parang pataas yung ni Batang Rebelde. Nung simula, parang haba ng buwelo niya bago siya uminit Oo. Si Cripply, alam mo to, simula pa lang. Diba? Parang torong pinakawan. Mumukhaan ka agad nito ni Cripply. Simula pa, tingnan natin. Panitira ko ng ilong. Sayaw ako inis na. Sobrang gasgas na nung angle, tingnan mo, ang nipis na. Tapos, tang ina nito ni Baluga, iyakin daw ako dun sa laban namin ni M-Site, tang ina mo, asan yung luha? Tang ina mo, kala mo, isa ka talagang true MC? Tinalo akong 2 beses ni Jonas, babadibag ko siya sa PSP. Bago ko ibadibag si BR na nagsasalsal pag nakachempo. Like, kung tingin nyo, nagpapanggap man lang si John Leo. So, pakiramdam ko dito, una ko na-obserbahan, nadadala na lang ng tawa ni Cygnus si Sir Looney. Kaya si Sir Looney ay natatawa na din. Hinahanap ka Tang ina nangingilag to sa akin dati pa. Takot akong makainkwentro, kaso di mo ko maiiwasan na parang pinis ng barbero.
Finish ng order. Tayo na pag ginugupitan ka, no? Lagi tumatama sa... Kailangan nakaganon ka pag Talaga nung ginugupitan dapat. ka. Laging masasagi, eh. Ulit ng mga angle ni Cripply. Sa akin dati pa. Based on Tapos ako experience, makakikwento, kaso di mo ako maiiwasan na parang pinis ng barbero. Pinis pa talaga, eh. Hey! Umpisahan natin sa kung ano ba yung mga gagawin. Umpisahan natin sa kung ano ba yung mga gagawin mo dito. Paparodi mo linya ko, linya ng iba, para maging epektibo. Gagayahin mo ender ko. Mason gago. Nakulong ka sa ganyan na estilo, nakakadiring hanggang ngayon, yan lang ang kaya mong gawin bilang veterano. Tangina mo, di ko makakalimutan binoto mo, Picos Machine. Sa election di ka pa ready. Ako, Si Sinyo ba nagsabi sa kanya nun? Si Sinyo? Oo. Tama, di ba? Binoto mo Picos Machine. Sobrang Di bobo ko mo. makakalimutan binoto mo, Picos Machine. Sa election di ka pa ready. Ako, di ako nangangampanya pero binoboto ko si Lenny. Sobrang tagal mo na dito, boss. Malakas ba talaga si Lenny sa Bicol? Sa Oo, sir. buong Bicol? Sa buong Bicol talaga, parang ano siya dun eh. Hometown hero? Oo. Oo. Kasi ang pinaka-original talaga yung asawa niya. Yung namatay. Yung nabumagsak sa ano. Nag-crash yung plane. Oo. Kasi parang, yun, parang parang- sobrang tagal na mayor nun. Tapos parang pumalit si Ma'am Lenny. Na siya yung kasalukuyang ano dun eh, mayor ng Naga City. Ngayon? Opo. Okay. Pero binoboto ko si Lenny. Nakakampi. Sobrang tagal mo na dito, boss. So yung palang linyang yun, no? Iniinis ko lang noon si Sir Arik. Kasi, di ba dapat yung politika hindi pinag-uusapan yan? Tangina pag umiinom kami ni Sir Arik, yan yung mga bagay na binibring up ko. Kumbaga, alam kong naiinis siya dyan eh. So, yun yung ginagawa ko. so, yun lang yung backstory nun, pre. Pang inis ko lang kay Sir Arik. Pero yun, hindi naman kami nag-aaway, no? Pero, minsan gusto ko lang siyang kinukulit pagdating sa politics. Parang gusto ko malaman yung pananaw niya, saka at the same time, kontrahin ko na din. Wala ka man lang tamog na kasali. Sa bagay, nakadikit sa'yo yung Picos. Paano ka nga naman dadami? 12 years ka na sa flip-up, wala ka man lang copycat. Rebelde ka, tapos gupit mo, puta laging army cap. Subukan man na mag-rebut sa skills na mo, ikaw ay iwan. Pag sa gubat, triple magdalo, rebelde lang chance sa magdiwang. Galing. Bilang ako bilang. Laging round 1 sa tournament. Magdalo tsaka magdiwang yun yung ano ni Bonifacio tsaka ni ano, di ba? Kaya yung magdiwang. Kaya Aguinaldo ba? Kasi yung ano, tira mo nga. Totoo lang, di ko familiar lang ako dun sa term na yun, tapos pakiramdam ko bars kaya ako sinulat. Pero yun, pakinggan muna natin explanation nila. Alam ko yun eh. Magdiwang at magdalo. Sino yung nakausap na Si ito mga Cripply to? Magdalo. Wala kang karapatang Magdiwang. magdiwang. Aguinaldo, di ba? Tapos yung isa kay Bonifacio. Solid. Mag-rebut sa skills na mo, ikaw ay iwan. Pag sa gubat, triple magdalo, rebelde lang chance sa magdiwang. Kilala ko bilang. Mga rebelde pala yung ano na yan, magdalo magdiwang na yan. Share ko lang. Laging round 1 sa tournament. Di man lang nakaka-round 2, magkaiba tayo puta pets. Di lang ako umaabot ng round 2 kapag di ko trip ka sex. Alam mong si Crip, iba husay, ipaghukay. Kung lahat ng makakalaban, ako'y nag-iisa tunay. Kaya abangan mo ako magkampiyon sa matira mayaman. Kasali ko sa unang isa buhay. Nakinain ko yung sinyo, yung Joker mas matimbang. Kasali din sa unang 2x2. Kampi niya si Rapido habang nagtatry out magsakristan. Kasali din sa Wala akong pakialam kahit hindi kayo matawa. Basta nung naisip ko yun, natawa ko. Diba? But imagine ninyo, no? Parang nagpa-practice sila, tapos si Rafi nag-try out. Fuck. unang 5-on-5. Tangina mo, lagi kang first. Kaso alam mo yung worst bitch na lagi kang first sa mga tournament, kaso wala ka pang first kiss. Tangina mo, batang virgin. Batang revert. Inanood ko lahat ng My Day mo. Wala ka bakit. My day mo. Nilalait mo yung crush mong college grad porque busted ka, pakahusay. Mas maganda estado sa'yo ng babae, Brad, tas nilalait mo ka umay. Dinadown mo pa yung above estado niya sa'yo sa buhay. Pakilala mo sa akin yung crush mo. Ako titesting dyan. Gagawin ko siyang responsable na single mom. Gagawin talaga si Tangina po. Pag tumatawa yung Cygnus, gumaganto eh. Tingnan nyo pare. Tingnan yung tawa ni Cygnus. Pakilala mo sa akin yung crush mo. Ako titesting dyan. Gagawin ko siyang responsable na single mom. Gagawin talaga si Tangina, puro ka lulo. Lulo ka ng lulo. Kaka-pornhub mo ng wild. Kumantot ka din, sabi ni Arik. Iba pa din pag live. Galing na. Iba pa din pag-live. Iba pa din pag-live. Tangina, di ba nakakakantot ng bibig? Ay, isa pa. Lulo ka ng lulo. Kaka-pornhub mo ng wild. Kumantot ka din, sabi ni Arik. Iba pa din pag live. Galing na. Iba pa din pag-live. Iba pa din pag-live. Tangina, di ba nakakakantot ng bibig? Puro ka sal. Kaya kamay puro kalyo. Lapang pating natatanggal. Bilang lalaki insulto. Bakla ka BR. Gusto mo ungol mo umeko? Gigil mo ako GR. Gur.
inembot mo! Yung sana tayo ng viral. Tangina, kahit sa Andot Bars, kaya kang panisin. Tingin mo lang meaning, ini-spit ko man ay green finisher pa rin na parang Tajiri. Lakang bilang sa Cavite sa akin, hindi ka ready. Ano sinasabi niya? Hindi ko alam yun. Tajiri. Comments? Tajiri pare, si Tajiri wrestler siya, no? Wrestler siya na yun, may ini-spit siyang kulay green, tas parang signature niya yun bago siya, parang semi-finisher na din yung dating niya. Kasi kung di ako nagkakamali, parang yun yung mga pangkamba. Basta po tayo na, special yun kita Jerry. So, naisip ko dito kasi yun nga, puro kantuta na lang yung pinagsasabi ko. So, yun, ini-spit ko man ay green finisher pa rin na parang Tajiri. Wala kang bilang sa Cavite sa akin, hindi ka ready. Kung tuway mo, bagim tol, natapat ka sa scary. Ano nga yan? Iba laro sa Bicol, tol creep na yung hard carry. Yun yata yun, pakaramdam mo. Tangin na, naalala ko pa pala, no? Type nyo sa baba kung ano yung Tajiri. Mga battle rap geniuses natin dyan na hindi gumagamit ng Google. Comment nyo sa baba. Tangina, kahit sa Andot Bars, kaya kang panisin. Tingin mo lang meaning, ini-spit ko man ay green finisher pa rin na parang Tajiri. Lakang bilang sa Cavite sa akin, hindi ka ready. Kung tuloy mo, pagintol natapat ka sa scary. Iba laro sa Bicol, tol creep na yung hard carry. Rebelde kontra mga ngaso sa gubat. Pinahantong, hinayupak, kaya hantong lagapak. Tingin ko yung wiset, magpaulan ka man ng balang ratatak. Di ako takot sa ambong pumatak. Kalaban mo, Bicolano, grabe bagyong kaharap. Kaya sinisiguro ko na badi bagyong katapat. Lakas. Mamaya maghahanap tayo ng burikat. Burikat. Burikat pokpok sa Bisaya. Parang ganun. Pokpok. Prostitute. Tayo. Kaki, kala ko sa Burikat, ano ba? Kala ko sa Burikat, delay kasi ng ano, yung mga food trip din ng ano. So, pokpok pala yun? Fuck. Yung burikat. Gaga. Puta. Lakas niya, ano yun? Malinaw na replay yun. Sa ano pa lang, sa delivery pa lang, performance pa lang, tabon na tabon si Batang Rebelde doon. Sa ang daming moments din ni Cripply doon. Tsaka pag nag-ano si Cripply talaga yan, parang nasa battle na talaga. Pag ganun yung practice niya eh. Pag nagpa-practice siya, parang nasa battle na talaga. Buti hindi siya na mamaos, no? Oo, parang siguro kontrolado niya na sa ano eh. Kasi sa dami niya na rin ano eh. Battle. Battles, parang binansagan siyang master of crowd control, parang ganun yung ano sa kanya. Akyat pa lang si Cripply, sisigawan niya yung mga tao eh. Malakas yung stage presence ni Cripply. Confidence, ano rin, yung ano niya, kung paano niya pinoproject yung rhymes. Hindi siya boring. Ano talaga, animated. Yun, doon pa lang sa delivery department, tabo na si Batang Rebelde dito. Tapos sa ano rin, sa material din, parang mas marami yung kay Cripply. Although tingin ko mas mahaba rin yung round ni Cripply dito kay Batang Rebelde. Pero Cripply ako doon sa round 1. Ikaw din ba? Oo, Cripply. Tsaka sa ano pa lang, sa performance pa lang, parang kitang-kita na. Malamang Cripply yan, sir. Taga Bicol yun eh. Kaya na pag bumiyaya ako ng 10 minutes, andyan na ako sa bahay. No, 10 to 15 minutes siguro. Andyan na ako sa bahay niyan eh. Kaya malamang ako iboboto niyan. Parang lamang na kagad. Tapos mas maraming ano eh, parang tumatama na suntok, mapa-comedy man or seryoso si Crip. Parang 1-to-1 yung tirada niya, ganun eh. Pero nung panahon namin, mas grabe yung tumamang bagyo sa tingin ko. Saka yung pag-deliver Feeling ko wala yung sinabi ko. Dapat di ko na sinabi. So kalimutan nyo na mga kaibigan. I am so sorry. kung paano niya dineliver, napaiba-iba. Malinaw naman yun yung round 1. Round 2 tayo. Di daw mag-iiwasan, parang penis ng barbero. Ito payo ko sa'yo. Sa susunod na magpapagupit ka, itago mo yung siko mo. In-advise ano. Para di ka tamahan, gago. Tapos makakili daw yun, tapos ginaya sa TCD. Ako, laging round 1 lang ng isa buhay. Gago, may nakahanda na akong panapat dyan. Kung gusto mo sa susunod na tournament, sabay tayong sumalang. At panoorin mo kung magkampiyon sa pang 46 ko na sala. 46 ko na talang. Speaking of tournament, siya daw yung unang magkakampiyong hindi sumali ng isa buhay. Ayun, halo. Kung usapang pagtiting sa mga kampiyon, baka pwede wag ka sa akin mag-angas. Baka nakakalimutan mo ako yung unang tumalo sa unang kampiyon na si Aklas. Yung yabang nito, wagas, palibasa pareho sila ng gang ni Sixpack. Oo, meron siyang gang na kinabibilangan. Ang kaso, siya'y natisod sa kapatiran niyang niluhuran. Sa lahat ng kilala kong Crip, ikaw lang mahilig sa dinuguan. Blood scripts. Crip ka ba talaga? Gustong kaharap mo, papalag. Tagiliran mo, gagawin kong sakit, kutsilyo, gagamitin kong plug. Hindi ako takot sa'yo, maging kulay asul man ang yung flag. Dahil katapat mo, kaiba yung grupo. Ako'y miyembro ng Bold. Bold lang po. Kala ko. Bless. Gangsta. Gold Diwali represent. Bold ni Wally. Pero joke lang. Joke lang, hindi talaga ako gangster. Joke lang, hindi talaga ako gangster. Isa lang akong freestyler. Sa katunayan, sinasadya ko mang mag-stutter. Hinihintay ko kasing mandistract ka para magulat ka sa counter. Ako pa napili mong kapalitan, brother. Was yan ay big mistake. Bibigyan kita ng L at kukunin ko yung victory. Ang tawag doon, give and take. L. O L, B, ganyan ako mang body bag mamahalin. Kasi kung usapang punches, ako yung ill. Yeah, yanigin ka ng aking jab at straight. Hindi to puro yabang lang. Kaya kang patulugin maghapon na parang holiday. Ilya, tupurya, pare this is not your lucky day. Dahil kahit bigay mo man ang iyong max, knockout ka pa rin tulad ni Holloway. At nung battle mo kay Bruce, may napansin lang ako. Eto nga pala, no? Parang meron akong nakitang post ni Sir Batang Rebelde na ano ba tawag dyan? Meron siyang post na nag-a-attach and detach siya ng mga lines niya.
So meron siyang angulo sa akin about sa basta ibang angulo na ano eh. Kumbaga parang may tangina, search niyo na lang siguro sa Facebook ni Sir Batang Rebelde, Marvin Arias. I-check niyo yung ano. At punta kayo sa profile niya, check niyo yung videos. Tas basta meron siyang banat dapat diyan na tinanggal niya. Tas focus siya sa ibang linya. Ganun ano. Ganun yung bira niya. Tas nung parang nag-heart ako dun eh. Tas parang nung may nagtanong sa kanya na bakit mo sir tinanggal? Parang ang sabi ni Sir BR ano, pakiramdam ko kasi hindi epekto nung araw na yon kaya ginawa ko yun. Parang isipin nyo, tangina kasi pakiramdam ko baka pag ako gumawa ng putangina magkabuhol-buhol yung mga lyrics eh. Pero yun, share ko lang. Oh, hiniritan ka niya ng cringy mga tira, hindi kasama sa pandiinan ng liga, bla 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 bla, nirime niya sa Creeply Manzanilla. Take note, Creeply Manzanilla, pero yung pangalan niya sa Facebook, Creeply Mansilla. So mali yung apelido. Nagkamali siya ng tira. Ano, hindi mo yun nakita? Ni hindi ka nagrebat para mabura yung binuhos niyang 12 linya? Bruce, asan si Bruce? Iba na tira mong pamilya. Si Mag. Iba na tira. Oo, ano? May mistaken identity ang sablay mo. At ikaw sa sobrang tanga mo, ako pa nagrebat para sa'yo. Ang galing ng konsepto na yun, ba? At mabalik tayo Galing. mga 9 or 10 years ago. Battle ko kay Lil Jon, rest in peace, pero may linya ako doon na may winner play ako na bayawak at bayawak. Laban niya kay M-Site, sabi niya, pagkaharap tong crit, kala mo reptile kasi itong mga bayawak. Wala coincidence. Huwag mo sabihin nagkataon lang yun kasi nakalaban at inaral mo si Lil Jon. Kaya sa mga Nakakatawa. kapamanan Akala ko may gumanon sa kanya nito dun sa kanina, yung No, yung pait, yung- nahubog sa pait. What a coincidence. Paano ba ginanon? Sa next battle niya, no? Uy, nahubog sa pait. What a coincidence. Bumalik. sabi niya, pagkaharap tong crit, kala mo reptile kasi itong mga bayawak. Wala coincidence. Huwag mo sabihin nagkataon lang yun kasi nakalaban at inaral mo si Lil Jon. Kaya sa mga kapwa ko manunulat dyan, dapat kayong mag-ingat. Bantayan niyo tong si Creeply kasi magnanakaw to ng whip caps. Ang Yan dali yung lang laging ng ano sa trabaho kanila. mo. Basta Totoo ba magnanakaw. Gasgas na yung ano, yung ginagawa kong ganun eh no. Kailangan natin mag-discover ng panibagong technique. So yun nga no. Di ko alam kung may gumagawa bang ganyan dati. Ang alam ko si Kairam may bali, pero si Kairam binabali niya yung linya. Ako parang matagal kong naggatasan din yung ganyang estilo eh no. Kaso yun nga parang yun na ayoko naman sabihin na sa akin nagbulay na. Pero pakiramdam ko naman siguro ako yung nagbabad sa ganun. Kada battle meron akong ganun. Pero dahil sa mga ganito, tulad ng last battle ko din kay Ban, parang ginawa din yun ni Ban. So pakiramdam ko siguro ano, kailangan na naman mag-explore eh, no? Maghanap ng mga panibagong shit. Pero pakiramdam ko naman mag-i-evolve pa na mag-i-evolve ang mga bagay-bagay at makakita pa tayo ng mga bagong pwedeng ipauso. Anyways, game tayo. Yung buhay maging Hindi, sa tingin ko parang Anggulo lang. Anggulo lang. Ganun. Tapos parang kumalat na kumalat. Sumikat na. Oo. Hindi, si Topper, magnanakaw talaga si Topper. Nadamay lang ako. magnanakaw to ng whip caps. Ang kulit pag may mga ganyan, di ba? Sir, parang Ang dali pag naman ng nabansagan trabaho ka. mo. Basta magnanakaw Yun, talaga. yun na talaga yun. Alam mo yung pag nabansagan ka sa battle, tapos yung mga crowd parang, ano ginawa niyo yun? Parang ganun. Tapos next battle mo, ganun ulit yung topic sa'yo. Hanggang sa tumatak sa pagkatao mo kahit di mo naman talaga ginawa. Parang si Apex, di ba? Oo, parang- May anak na si Apex. Ang kulit lang, lalo na pag alam mo, pag alam mo talaga. Oo, kasi syempre pag battles, sobrang dami ng battles, ang hirap na rin i-keep tabs kung ilan na yung Top mga nasabi, yung mga, tsaka kung ano yung, ano dun, yung gawa-gawa lang, tsaka kung ano yung totoo talaga. Magnanakaw to ng whip caps. Ang dali naman ng trabaho mo. Basta magnanakaw talaga yung buhay maging hawak. Kitang-kita na yung katiwalian pero yung boto sa kanya pa rin pinagkatiwala. Palibhasa, nandito tayo sa bansang yung gobyerno na babalot ng hiwaga kasi pinamumunuan ng mga buwaya at may tumatakbong diwata. Binoboto mo si Lenny? Well, from the bottom of my heart, fuck the government. From the bottom of my... Rebelde. Ang mo, nilaganan mo ako kahit alam mong medyo risky. Malamang forward yung boto at ang karir mo creeply ay magpe-fade na parang tira lang ni Dirt ng Witsky. Heavy user ka ng data? Bakit? Wala ba kayong wifi? Kung kutsain yung 3GS, akala mo kung sino siyang magiting. Pwes, daig mo pa nagbigti ngayong kaharap mo ako sa ganitong klase ng sining. Matapos kitang iwan sa ceiling, naagaw hiningang nakabitin, tsak mas magiging. Isquatin ka sa 3GS, iiwanan kitang walang breathing. Isa talaga ako sa nakaka-appreciate ng sulat na ito ni Sir BR eh. Nung laban na yun, alam ko lalamang siya sa akin sa sulat, pare. Eto, parang sa tingin ko lalamang siya sa akin sa sulat. So, may, yun nga, dito na papasok yung, putangin na, binagyo kaming sobrang lala. Nagba-back out na ako kay Sir Enigma. Hindi niya pa nalalabas poster nun, no? So, hindi niya pa nalalabas yung poster. Tapos, yun. Tangin na, parang deja vu to. Nagawa ko na ba to dati? Kaya nga. Saglit lang ha. Bigyan niyo ako ng ilang segundo.
Teka lang ah. Ripley versus BR, basehan ng bawat break it down. Oh, wala pa naman. Anyways, balik tayo dun sa topic na bagyo. Yun, isa ako sa bumibilib sa sulat ni Sir BR at alam kong may kalalagyan ako pag patanga-tanga ako. At nung inabot kami ng bagyo, tangina sobrang lala nun, men. To the point na yun nga, nagsasabi na ako kay Sir Arik na, Sir, putang ina. Kinonsensya pa ako ni Sir Arik nun eh. Parang, ayoko naman magpiling bigatin na tatanga-tanga dito eh. Pero yun nga, nung hindi niya pa nilalabas yung poster, tas sinasabihan ko na siya na, Sir, putang ina, grabe na talaga yung baha dito. At nakituloy lang ako sa bahay na din ng tropa. Siyempre sinecure ko muna pamilya ko, tas nakituloy ako sa bahay ng tropa para yun, makapag-diskarte ng mga bagay-bagay. Yung mga pang-provide sa mga tao, di ba? Parang ganun. So, nagba-back out na ako nun kay Sir Enigma. Sabi ko, Sir, tangina, paano ko to masusulatan? Parang hindi ko to maasikaso. Kasi yun nga, may mga dapat akong unahin, dapat isipin. Pero nakauuna ako sa kanya nun. Kumbaga, pakiramdam ko meron pa mga 25 days na araw sigurong natitira para maganda. Tapos yun, parang sabi sa akin ni Sir Arik na, tangina mo naman, Krip, pag hindi ka sumali dito, putangina, may chance ang makulangan ng lineup or baka may chance ang hindi ko ituloy to. Parang gumanan siya. Pakiramdam ko naman, hindi naman kasi wala naman siguro ako sa level ng mga tipsy D ganun, di ba? Tipsy D sinyo. Pero sa akin siguro mukhang naging effective naman yung panggagancho sa akin ni Sir Arik na ganun. Pero etong laban na to, laban namin ni Sir BR, hindi na dapat talaga matutuloy to. Kaso yun nga, binola-bola lang ako ni Sir Arik. Tapos parang sabi niya pa sa akin, pakiramdam ko, Krip, baka makatulong din yung talent fee pang dagdag sa gastusin. So, yun, napakagat ako ni Sir Arik noon, kaya babalik tayo dun sa sulat ni Sir BR na isa ako sa nakaka-appreciate. Pinilit ko na lang, kung ano ba yung kaya ko pong magawa, putang ina. Yun, saka naisip ko din na baka may chance ang lumamang ako dito sa comedy. So, lahat ng piyesa ko dyan, mas madalas, medyo sa comedy shit talaga. Parang ganun. Tapos ano pa ba? Pwede idagdag ko doon. Feeling ko yun lang. Basta solid yung mga sulatan na ito ni Sir Batang Rebelde. Mas malakas yung round 2 ni BR kumpara sa round 1 niya. Oo. Para sa akin. Parang parang warm up niya lang yung round 1. Nag-adjust na rin yung niya, yung volume niya dito, pati yung aggression niya. Siguro, sa tingin ko parang dahil din kay Krip, parang ganun. May ganun ka ba? Kunyari, pag yung kalaban mo parang yung pag agresibo tapos malulupit yung niya, parang na-hype ka sa pag ikaw naman parang mas nanggigigil ka lalo. Hindi, syempre, pag ikaw yung nauna, ikaw yung magsiset ng mood eh. Oo. So, dito, nauna si Batang Rebelde. Hindi niya sinet ng aggressive eh. So, si Cripply, parang nakita ni Cripply na, ganyan lang ba? So, nakatodo yung kanina ni Cripply, yung aggression niya sa round 1 eh. Doon lang nagising si Batang Rebelde na, ganito pala dapat. Ikaw ba, mas trip pa ba na una ka o pangalawa ka? Strip ko yung pangalawa ko eh. Bakit? Anong dahilan? Parang natatansya ko yung bit-bit niya. Parang makikita mo na. Tapos habang ikaw mag-iisip kang anong magandang gawin. Tsaka ang kagandahan pag pangalawa kang babanat, parang makakapag-rebat ka eh. Agad. Kumbaga mauunahan mo agad. Pag ikaw yung unang nag-speak, lalo na pag malupit mag-rebat yung kalaban mo, tatantarin ka agad nun ng parang ganun. Parang advantage din pag ganun. Pero depende rin kasi sa baon mo eh. Pag yung baon mo, bomba atomika, maganda rin na mauna ka eh. Oo. Na parang, alam mo na, Babagsak ko agad to. Parang ganun. alam mo na pag nabagsak mo na yung round 1 na yun, wala nang balikan eh. Na parang, sige, ito na yung standard, tapatan mo to. Ganun eh. Tignan mo natin round 2 ni Cripply bago natin i-judge yung round 2. Wala daw kaming wifi. Pero solid insights eh, no? Kung ako din tatanungin mo, nakadepende din sa kalaban. May chance din na gusto ko mauna at may chance din na gusto ko pangalawa. Pero mas madalas siguro, mas trip kong pangalawa. Tulad nung rason din ni Cygnus. Pero tulad din ng sabi ni Sir Loons, pag nakagawa ka ng mas matitindi or meron ka mga linya sigurong pwedeng pang diffuse or may chance ang masabi rin ng kalaban mo, mas maganda din sigurong ikaw na mauna. Para at least pag naunahan mo siya, yari na. At ang feeling kong perfect example nun ay yung laban namin ni Frus. Meron kami ni Frus isang linya magkapareho, tapos pakiramdam ko naka-apekto siya sa sa mga shits ko din. So, share ko lang. Ay. Ang tanga mo, pre. Pero sa bagay, wala kaming wifi. Binagyo kasi. Alam niyo bang nag-gym tong si BR? Kaya tingnan niyo, mukhang mutant. Mutant. Nung nag-gym siya ng 2 buwan, nakapag-lose siya ng 2 months. Sa gym nila doon sa entrance, may harang na manager. Yung membership may bayad 30. 30-second massacre.
Pag nag-barbell, may aalalay na lalaking ubod ng baho. Yung spotter nila laging merong hawak-hawak na tako. Squatter. Dadala si Sir Looney ng tao ni Cygnus, no? Ganyan talaga, suporta lokal tayo. Salamat, Cygnus! Salute! Bilyar pa lang. Healthy living ka? Healthy living ka? I doubt. Ang kapal ng iyong pisngi. Pero buti pa sa gym, nag-workout ka, kayo ng crush mo tol. Hindi! Tang ina mo, batang revirgin! Yung workout na wordplay, parang narinig ko na yata kay Sinyo. Si Sinyo bago dati. Parang dati, parang narinig ko na rin. Sorry, yung Narinig nyo na kasi inyo, hindi! Hindi nag-workout. parang ganun. Ang kapal ng iyong pisngi. Pero buti pa Parang sa gym, kay Tipsy nag-workout ka, kayo ng crush mo tol. Hindi! Si Tipsy Tang gumamit ina mo, kay batang Sinyo. revirgin! Batang river. Pero kahit magbuhat man trip mo, di magtatagal kasi lagi ka mang mag-gym boy, di ka niya mahal. Gym boy. Gym instructor na nasisante. Pero mukhang ganap ka pa din bro. Parang pinag-gym mo lang din mama mo kasi parigat ka sa inyo. Tangina. Tangina, batang rebelde, 34 years old, nakatira pa din sa mama. Pinapaalala ng iyong parents na magtrabaho ka, anak ng puta. Alam mo kung ba't natawag silang parent? Magbayad ka daw ng upa. Hindi ako Tangina, natutuwa sa sinasabi. rebelde. Sa kampo ni rebelde may nagsuntukan. Pinag-awayan yung buwis. Yung isang rebeldeng nabugbog, nagpa-blatter sa pulis. Pinag-ipugat ni rebelde. Mukhang praning yung mga gato. Nakalaban mo, parang kalaban mo yung GL. GL, Balakid, sana to ganyan, no? Ang weirdo nyo, nag-evacuate kayo sa kampo ng sundalo. Sir Looney din natatawa. Sir Looney, nagjo-joke ako. Nawawa ka naman. Putang ina, pakisama lang, pare. Kaya pinag-C80 Mukhang nahihiya na si Cygnus eh. Putang ina, mukhang nahihiya na siya eh. sila. Nasaktong pusi ka. Kung feeling mo pasulong ka, dapat lumikas, pabida. Pag di umiwas, di ba? Bagay dito sa nag-feeling matikas, pahinga. At pag-usapan natin clothing mo na yung pangalan Stay Rebel. Abangan nyo, meron silang collab ng Baby Jacket, ha? Ang kulit na pagkakabig kasi. Tingnan nyo, 8 months na nang pinopost na few stocks left. Gusto. Nanguuto pa tong pisot. Para bumenta yan, i-bundle mo sa basahan na bilog. Hoy, baog! Hoy, baog! Binenta mo sa basahan na bilog. Hoy, baog! Sobrang baduy mo mag-perform. Yun, di ko alam kung ano nangyari, no? Pero, di naman siguro sa, yun. Tangina, nakalimutan ko yung linya ko dun, pare. Di ko alam kung bakit. Kabisado ko din naman yun. Kaya may naulit. Pag di na-appreciate sa tao sisi, sobrang lamya mo mag-deliver para kang si Enigma sa KOTD. Sa kayo. Dislike si Boss Ari. Tapos pinopost mo pa talaga mga clip ng battles mo sa FB? Ang pangit mo mag-edit para kang si JM Lopez TV. Damay lahat eh. Tinata mo pa yung liga, tol, pabibo ka na poser. Ninanakawan mo si Enigma, puta sino ka si Fonger. At speaking of Fonger, naaalala mo pa ba, nung talo ka, ikaw lang yung puro bars na tinalo ng tanga. Pinalo siya ni Fabio. Yun yung pangkasal sa kanya. Pinaglalait mo siya mula ulo hanggang paa, sumagot siya ng welcome to my place. Body bag ka na. Welcome to Macless. Hindi ko alam kung bakit ganyan siya tinanggap dyan eh, no? Parang, isa na din siguro siya sa mga lazy writing shits ko, no? Tapos, yun. Sorry, guys. Tangina ba ka magreklamo itong gagong dami kong banggit pangalan. Direkta pa rin sa'yo lahat, sa'yo'y meron niyang kinalaman. Tung humarang dinamalayan na ang admiral niyang kalaban ay nag-SS na hisan shintol kahit sino tatamaan. Usapang karera ay malayo agwat natin tarantado. Madaling mabit tong di nag-click dahil itong CBR palyado. Walang reaksyon, laging kalmado. Kumpiyansa sa sulat niya na pangit. Feeling may tira parang tomboy na merong kondom sa wallet. Tomboy na may kondom sa wallet. Feeling may tira. Di ba mahilig ka mag-on the spot? Yan ang iyong magiging downfall. Di masasal ba ng freestyle, wak mong sulat at style tol. Kung magaling ka talaga, meron ako sa iyong hamon idol na kung talagang freestyler ka, freestyle tayo sa round 4. Ikaw muna. Ano masasabi mo sa round 2 nila? Tangina Para mo, sa- sige na, ayusin mo ha. Parang lamang pa rin si Creepy. Kahit na lumakas si Batang Rebelde, no? Oo. Kasi parang lumakas din yung ano ni Creepy. Tsaka, yung pag nagdi-deliver kasi si Creepy iba eh. Yung, ano niya, Tangina mo, Cygnus. yung pagkaano niya, yung pagkabigkas niya. Pero may ganun siya eh pag bumabattle. Yung, parang mararamdaman mo talaga. Tangina mo. Round 1 at round 2, feeling ko si Cripply pareho lang. Ano Oo. siya, consistent siya. Kung ano yung level ng round 1 niya, naka-level lang din yung round 2. Si Lagi grabe din mag-bind conditioning si Cygnus, no? Batang Rebelde naman, lumakas siya. Kaysa Pero sa round one. lamang pa rin si Cripply sa round 2 para sa akin. Ang napapansin ko lang na negative, Nadamay na si Sir Looney kasi syempre na ano na ni Cygnus na ano ba? Na brainwash na ni Cygnus na ay Cripply tayo sir. Ganun lang 'yun. siguro, na parang pwede ko masilip kay Cripply. Parang mahaba yung rounds niya kumpara kay Oo. Batang Rebelde. Parang ano no. So, Pero kung sa quality, mas marami pa rin siyang moments kay Batang Rebelde. Although, yun nga, mas malakas yung round 2 ni BR kaysa round 1 niya. ikaw ba sir, pag sa
Pag sa time limit, parang paano pag ganun? Kunyari dapat 2 minutes lang. Tapos yung ginawa niya 5 minutes pero ang lakas. Depende kung tournament eh. Para sa akin. Kung tournament, bibigyan ko ng... Minus parang ganun. or ano, tatanungin ko rin si Arik kung sino yung mas umano sa time. Mas sumunod. Mas sumunod sa time. Mas mahirap na desisyon yun kung tournament. Kung non-tournament battle, okay lang siguro, basta hindi siya dragging. Regarding naman sa haba no. Ako kasi nagkaroon na ako ng parang parang standard ko pagdating sa lines. Dati gumagawa ako ng mga 30 lines lang 28 to 30 lines. Yan yung mga saktong 2 minutes. Pero base na rin sa mga natuto akong laban na may mga iba akong kalaban na medyo humahaba. So nagkaroon na rin talaga ako ng parang sarili kong standard, which is hindi ako nagkakamali, dumagdag ako ng 10 lines. It's either 36, 38, ganun. So pakiramdam ko pag mas may maganda pa i-adjust, umaabot ng 40 pa minsan. Pero nakadepende rin talaga sa mood ko. Depende rin sa mga sasabihin ko. Parang ganun, pare. Share ko lang. Siguro merong 5 minutes na parang, tama na, tumigil ka na, dahil na sinasabi. Pero meron ding 5 minutes na hindi mo mamamalayan dahil... Sobrang ganda tsaka lalakas ng mga sinasabi ganun. Tsaka, hanggang may tawag dito, crowd reaction. Parang feeling ko okay lang siya. Pero kung halimbawa tinutulugan na yung mga linya, tapos 5 minutes ka nagra-rap doon, yun, parang para sa akin, negative yun. Okay, round 3 tayo. Round 3. Ano kaya kung Sir Looney imbitahan ko dito sa channel ko, no? Sir Looney, iniimbitahan kita sa channel ko. Basehan ng bawat break it down. Ako na bahala sa grab mo. Okay, game? Okay. Dinidis pa yung clothing kong may collab daw sa Baby Jack Apparel. Hipokrito, kanina sa CR nang-arbor ka ng Stay Rebel Towel. Galing sa freestyle eh. Tumatawa kasi Grape, parang totoo eh. Pag may use slip na lang kasi pag meron. Hindi. Regarding naman dyan lap trip yan kasi ang sistema niyan pare, ang nangyari dyan ganito. Kung di ako nagkakamali, malapit na yung laban namin ni Sir BR. Syempre, putangin na parehas na kami nervyos. Kada ihi ko, putangin na umiihi din mga kaibigan. So, yun, hanggang sa nagkakasalubong kami, ako, yun nga, nangongolekta ako ng mga towel Hindi ko alam kung bakit, pero feeling ko lang maganda siyang kolektahin. Tas lalo ng sobrang, as in pare, tangina, sobrang pawisin talaga ako As in, sobrang lala. Konting salsal lang. Hindi, konting galaw lang talagang pagpapawisan na ako ng sobra. At yun, naisip ko na gagi, buti na lang meron ng mga aesthetic na ganitong towel na at least hindi mo nadadalhin yung mga good morning towel, di ba? Yung mga puti. Mas maganda to, mga black saka may mga nakalagay na din may mga tatak na rin ng mga clothing brands. So, balik tayo dun sa pag-ihi ko dun, tas yun, parang inausap ko siya, sir, meron ka pa bang Stay Rebel? Parang, ang sabi ko naman sa kanya nun, bibiling ko. Putang ina, Sir BR, sinungaling ka? Hindi, joke lang. Pero yun nga, parang nakausap ko siya, sabi ko, sir, baka meron ka pa yan, bibili ko. Parang rekta suporta na din, saka at least pandagdag sa collection ko. Tapos yun, parang nirebat niya. Natawa ako kasi yun nga, napag-usapan namin yung towel. Tapos lagay niya pa dyan sa battle na yan. Putang ina, lap trip. Nagmukha tuloy yung buraot. Putang ina yan. Isa pa. Nang-arbor ka ng Stay Rebel Towel. Pero putang ina, pansin niyo yung rebat na yung solid no? Galing sa freestyle eh. Tumatawa kasi Grape, parang totoo eh. Pag may use slip na lang kasi pag meron. Hindi binigyan. Linawin ko lang. Hindi ako nakikitira sa nanay ko. Siya yung nakikitira sa akin. Wayan yun I don't live with my mama lives Kasi with matagal na ako me. kumipera. Nagtatrabaho din ako. Andito ako sa gubat gumigera habang siya andon nakahiga sa pera. Ay, gawa sa pera. Kain sa lamesa. Ang kulit. Okay yun Handa na yung damit ko. Kulit Andito ng ako sa rebat gubat eh. gumigera habang Parang may kasamang walang puso. Kumpleto pa yung pagkain sa lamesa. Handa na yung damit niya pang piyesta. Ngayon pa, nag-freestyle na ako, dinalangan ng round 4. So be careful what you ask for. Galing ang freestyle talaga. Galing ang freestyle eh. Yan yung Yung mga panahon na yan, pare, putang ina, bigla akong yan, parang nakaramdam akong putang ina, eto na. Parang eto na, lumalabas na yung lumalabas na yung si Sir BR, men, isa yan sa mga nire-respeto kong freestyler talaga, Kaya nga, kung mapapansin mo dyan, tangina, di ako masyadong gumagalaw talaga dyan kasi si Sir BR, parang kahit ano nga, pwede niyang isabi sa'yo. Ganun yung pakiramdam ko sa kanya. Tas yun, kung mapapansin nyo, parang yung isang rebat niya, tangina, pinagsisisingitan niya pa ng mga iba't ibang klase pa ng rebat. Tas yun, parang ngayon pa lang, nag-freestyle na ako, di na kailangan ng round 4. So, be careful what you ask for. So, diba, tangina, kagi, ang inaano ko na lang kahit papaano at buti na lang siguro sa round 3 mo yung nagawa. Pero feeling ko kung sakaling all 3 rounds ganyan yung mga rebat niya, tangina,
Wala akong binatbat diyan pare. Pakiramdam ko lang naman bilang perspective ko bilang battle MC nung gabi na yan. Kasi yun, puta na, pakiramdam ko kinukombo niya na nga ako eh. Anyways, tuloy tayo. Isa sa katangian talaga ni Batang Rebelde, sir. Kung versikulo 12, kung may dapat abangan dito, comeback namin ni Tip CD. Tama. Pero matanong kita, anong pakiramdam na sa'yo nakatutok yung atensyon at pagmamahal? Ako kasi kahit anong pakita kong galing, wala akong makuhang papuri o parangal. Yung mga tama, walang pakialam kung sa flip-top bigla akong matanggal. Pero sa kabila nun, 100% pa rin ako lagi kapag nagtanghal. Kung ikaw nasa kalagayan ko, kakayanin mo kaya? Ni hindi sapat yung kapatak ng sabaw na nilagang natanggap ko kapalit ng isang dekada kong pagtsatsaga? Galing nun. Pati delivery. Parang may Kaya nga sinadya ko na lang mag-joke at baka sakaling may mapala kasi mas na-appreciate daw ang tao pagkatapos niyang mawala. Galing. Lakas na pala kasi BR dito. nirapat niya muna. Gusto ko lang mag-wordplay mga bay. At kung ako sa inyo, appreciate ko na ako hanggang nandito pa ako. Appreciate niya na. Kayo rin. Sabi mo, may crush ako, uloy, malapit na kaming bumuo ng pamilya. Nakausap ko pa nga si Enigma. Nakakalungkot mang isipin pero maaaring ito na ang huli. Ang huling 10 taon ko sa liga. Ikaw putang ina mo, niraran mo yung konduktor sa magmaktol. Yung retiro, sa pistolero. Alam mo bang sobrang hilaw at ang wak nun? 5 lang kilala kong bobong rapper sa flip-top. At ikaw yung 4 doon. Hindi mo lang yung kailangan. Kaya kung usapang battle rap, huwag kang umastang eligible. Kasi kung usapan lang tugma, lamang ka lang kaya class ng isang syllable. Minsan lang ito mag-multi, puta, multicall pa. Multicall? Trip mo, phone sex. Kaya pala sabi ng misis mo, lagi ka daw nakakulong sa kwarto at may kausap. Yun ang sa akin, sinumbong niya. Para daw laging may nag-aaway na pusa sa bubong nyo. Kasi minamaster mo iba't ibang uri ng paghalinghing, tangina mo, bulbul ka. Kaya itong si Gago, ayun, nagkaroon ng infeksyon sa kanyang gaga, kakainsayo sa bagong ungol niya. Oo, siya'y nagka-pulmonya, kakapractice sa pneumonia. Oh, galing to dahil. Galing. Saka bago. Ang galing to dahil. Pneumonia. Sinet up ang puta halinging. Pang-practice ng halinging. Pneumonia. Bagong ungol niya. Yun yung mga para sa akin, mga sample ng mga wordplay na sobrang epektibo at parang lisensyado si Sir BR gumamit ng ganun kasi parang na-explain niya ng maayos eh. Parang na bibitaw niya ng maayos eh. Bilang battle rapper naman parang pilit ko din naman siyang ina-adapt no kasi pakiramdam ko nga kung gusto mong tumagal sa gantong sistema kailangan mag-adapt ka ng mag-adapt ng mga bagay-bagay. Pinipilit ko ring maganyan kumbaga yung mga napapanood ko. Pinipilit kong makasabay sa parang lahat ng aspeto. Unfortunately mga kaibigan tangin na mukhang hindi no. Pero subukan natin kasi nananatili naman tayong estudyante ng laro, 'di ba? Pero yun yung mga typical na example ng wordplay na tangina sobrang epektibong mabangis talaga. Di lang, yun, tangina kahit nga si Sir Looney, di ba, parang napaano siya, napareact. So yun, balik tayo doon ng konti. Kaya itong si Gago, ayun, nagkaroon ng infeksyon sa kanyang gaga, kakainsayo sa bagong ungol niya. Oo, siya'y nagka-pulmonya, kakapractice sa pneumonia. Oh, galing to dahil. Galing. Saka bago. Ang galing to dahil. Pneumonia pala yun Sinet up ang puta halinging. Pang-practice ng halinging. Pneumonia. Bagong ungol niya. Galing ah. Solid. Nagkaroon ng infeksyon sa kanyang gaga, kakainsayo sa bagong ungol niya. Oo, siya'y nagka-pulmonya, kakapractice sa pneumonia. Di mo na-get? Kasi gunggong ka. Pero manyak talaga to eh. Sabi kay Jonas, ultimo mga madre, inaalok ko ng kantutan. Inaano. Bumaba yung Diyos, tas i-God style ka niya. God style ako. God style. Ano, kaya pa? Mga madre, inaalok ko ng kantutan. Ang tanong, may pumayag ba? Di ba wala? Kasi hindi ka mukhang malinis. Tsaka wag mo nang pakialaman yung mga madre, that's none of your business. Last round ni BR. SM ang resulta gay porn. Pero sa hotel, sabay daw silang nagsasil sa 6th Street. Tangina, yan ang estilo nitong beat. Malamang nagpapadildo yan sa tweet pag-trip ng mga gay mong friends. Sobrang weirdo nitong creep na parang hit ng Radiohead. Kunwari pang nag-hit dito. Alam mo yan? Contra Radiohead the clip. I'm a creep, Ano? I'm a weirdo. Kaya yun sinasabi. Pag-trip ng mga gay mong friends. Sobrang weirdo nitong creep na parang hit ng Radiohead. Kunwari pang nag-hit dito. Ikaw, ito minsan ka lang magpaka-technical, pero muntik pang mapahamak karir mo. Kasi nung huling battle ang sabi nito, dapat tanggalin sa YouTube yung katulad mong fake clown. Parang Saki versus Young One, tong si Husky mati-take down. Oh, alam mo ba mangyayari nun? Tanga ka? Pag na-take down yung battle na yun, ibig sabihin kasama ka. Bobo. Isa kang malaking timang. Habang ako, may tikas at tigas. Dibdib at puso ko'y singtibay ng bakal, may ti. Wala sa sarili at ti. Gang sa panalo, kaya handang paslangin kahit sino man lang mating sa gabal. Oh, tibay, tikas, tigas, tiwala, tigang. Yun ay 5 katangian na dahilan kung ba't ako'y lamang sa aking bobong ka-rival. Kasi 5 ti ang bumuo sa isang tulad kong bituin na parang logo ng tribal. Kita mo, nag-freestyle ako kanina. Yung logo ni Tribal. Yung tina nakagat, yung parang star. Limanti. Takina setup Grabe, yun. wala. Ang kapal setup. Ito ang titi. 5 pala yun, kaya naging tribal. Siguro kung may kinalaman yung Tribal kay Cripply, maganda Or parang sponsor ni Cripply, Oh, sponsor parang ni Cripply or sponsor nila ngayon dyan na ano. Parang napaka-random na bakit Tribal yung ginamit mo. Katangian na dahilan kung ba't ako'y lamang sa aking bobong ka-rival. Kasi 5 ti ang bumuo sa isang tulad kong bituin na parang logo ng tribal.
Kita mo, nag-freestyle ako kanina, tol. On the spot, yun yung sinasabi mo. Kasi ako handang sumugal at mag-eksperimento upang maging kakaiba. Ikaw, kung anong inaasahan nilang ipakita mo, yun lang talaga papakita mo. Kasi nga alipin ka. Nasunod-sunuran sa crowd reaction. Pasensya na kung aking nasita, pero paano ka naging master of crowd control kung yung crowd mismo ang master mo at kinokontrol ka lang nila? Lakas sa round 3 niya. Inano kong nag-adjust na siya ng konti dun sa round 2. Kasi parang feeling ko best round niya talaga itong round 3. Kasi palakas siya ng palakas or sa round 1 ko in-adjust niya yung round 1 ng konti. Okay, sa round 2 na lang eh. Kasi yung round 2, dumikit na siya kay Cripply. Parang medyo Konting ano na lang eh, konting punchline na lang dun sa round 2, pwede na niya matalo yung round 2 ni Cripply dahil dikit sila sa round 2. Round 2, magkalayo talaga Cripply yung round 1. Itong round 3, ang lakas ni BR dito. Kaya nga yun. Ano solid nun? Kaya nga yun. Tangina. Ang daming sinabi ni Sir Looney, nasa ang ambag mo kaya nga yun. Tangina mo, Cygnus. So far, parang pinakamalakas sa round yun ngayon. Oo, yung round 3. Round 3 ni BR. Solid, simula, yung gitna tsaka yung ender. May mga freestyle pa eh, yung round 4, be careful what you ask for, tapos solid na mga linyahan. Ilang Siguro yun lang, hindi ko na-tripan, yung tribal na liwanti. Pero yung buong ano niya, maganda na. Although di naman pangit yung tribal, ano lang, natawa lang ako na liwanti. Para doon bumagsak sa ano, logo ng tribal. Na hinahanap ko lang din kung bakit yun yung ano, naging reference. So yun, best round ni BR yun. Ikaw, may anong input mo dun? Yun na nga yung opener ni Batang Rebelde, yung freestyle, yung ganun, yun talaga yung lakas niya eh. Sa kada battle yung mga pansin mo, may mga ganun talaga siya eh. Tapos lahat, pasok lahat. At saka freestyle talaga. Oo, malalaman mo talaga na ano. Sugal yung freestyle niya rin eh. Minsan, ginagawa niya talagang on the spot eh, yung hindi niya muna iniisip. Babanat na lang siya na parang doon na mismo sa moment niya na yun iniisipin yung ano eh, yung linya. Akala ko kanina parang, minsan kasi may mga ganun, nagre-rebat lang, sasabihin, uulitin lang, hindi naman rarayman. Kaya nagulat ako nung, nag-freestyle na ako, hindi na kailangan ng round 4. So bigla siyang, kaya be careful what you ask for. Parang, wow, talagang freestyle siya, hindi siya Freestyle na pre-written eh. Solid. Kasi hindi naman niya alam nung babanggit ng round 4 to eh. Di ba? Ang ganda pa nung rhyme, ng round 4, ask for, di ba? Isa pa sa pakiramdam ko, meron kasing freestyle na halimbawa, yung unang linya pa lang gusto mo na siyang i-rebat. Hindi pa nag-uumpisa yung laban, alam na namin, kumbaga yung nasa isip namin na i-rebat nun, kumbaga nakabuo na. Pero about doon naman sa freestyle na, wala ng round 4, be careful what you ask for. Yun yung tipong, hindi niya naman dapat sasabihin yun, pero biglang pumasok sa isip niya, bigla niyang inispit, tas biglang patok. Kaya, ganun yung impact. Solid na skill yun, pare. Malakas sa round 3 yun. Solid. So, quickly round 3. Nakahiga daw yung mama niya sa pera. Tanginan to, masyadong happy. Shoutout sa'yo, tita. Kamusta higaan yung play money? Nag-freestyle din ako, sugal din yun. Tangina tapos, yung crush niya daw sila na. Makakabuo na ng pamilya. Ang tanong, tangina mo, kanino yung similya? Si Cygnus. Nakadamay pa ako. Pag-iito magkano may reference. Kala mo tataktol? Magbabanggit ng Kilua, Inuyasha, Mike Tyson. Random. Kala mo ba ang cool? Natutuwa sa ganyang elements, yung mga may utak sanggol, matanda ka na at nire-reference mo ay TV Patrol. Yo, mapapayosi lang to sigar na walang originality kasi mga anime parts nito ni BR, virtual reality. Seryoso? Tingin mo dyan pang matalino? Di mo ako makukumbinsi bitch, nope. Di ako sa'yo maniniwala, parang sa maestrong nag-fake joke. Di mo ko makapaniwala. Yo, ako'y beast mode, di ka masasalba ng anime, hindi yan cheat codes ha. Pang nakalino kong laro para pang chessboard, bra. Oo, chessboard, kala mo walang puntong sigurado? Ngayong gutom ako'y nakadama, sa akin kain ka obligado. Tangina chessboard, pang matalino, dama, kain obligado. Ganun siya mag-bars, ini-explain. Kala mo, ang lupit mo, puta mukha kang clown tanga. Ano yung hayop na yan, bars mo na, break it down mo pa? At di ba mahilig ka mag-basketball? Uncle break ka sa akin, iiwan kitang nakaplanking. Kung si Keram lagpas tao mag-medyas, ikaw lagpas tao ka mag-tuck-in. Lampas tao mag-tuck-in. Panis ka sa akin, tol, kaya sa basketball, ikay taya kasi grabe kami sa Bicol. Lampas tao yung baha. Real talk. So yun, naparil talk na lang yung Cygnus. Kasi yun nga, no, yung round round na yun, kung di ako nagkakamali, ano yun eh. Kabisado ko siya ng panahon na yan. Pero, hindi ko alam kung nakapaglaan ba ako ng sapat na oras pag-practice sa kanya. Kasi, nawala ako dyan simula nung ganadong-ganado na ako eh. Yung, di ba, pasta ako mag-takin na yung action ko, di ba, parang feel ko pa. Doon ako nawala eh, na siguro hindi ko siya ginagawa sa practice ko. Tas biglang, yun, nagkaganyan ako biglang, kasi hindi ko alam kung ano nangyari pare, tipong lumihis talaga sa isip. May nagpa-Gcash, di ko nakalimutan yun, joke lang pala, sorry. Ano? Lampas tao yung baha. Ano, gusto mo ng freestyle? Gusto mo ng freestyle? Tinakpan yung camera. Parang first time na ako gumawa ng ganyan. Naalala mo ba mo pistol? Freestyle. Naalala mo ba Parang may sariling ads eh. Tinitil ko na chance niya magtagumpay and that's how I kill a win. Kill a win. Pagamotos ka. Saludo sa iyo Cygnus. Isa kang malupit na tao, isa kang kababayan ka talaga.
at ang mga tunay na kababayan ay mga kapwa magkakalugar ay hindi naglalaglagan. Maraming salamat sa iyo, pare. Pakiramdam ko meron ako sa iyong utang na isang bucket at ngayong Sabado mag-inom tayo kagad. So thank you so much, Cygnus. Maraming salamat. Salute. Gabi. Kilawin, ang galing! Mukha kang bayag na tatuan! Hoy, rebelde, pag nagkaanak ang lalaki, timbangin mo para meron ka na kilosan. Kilusan. Gagi, yo, huwag kasi kayo maingay, butang ninyo. Nung nakaidlip daw tong batang to, naranasan niya yung kidnap. Meron pa, sa taas daw lagi natutulog kasi puro ka sleep-ups. Parang ngayon ko lang napansin, no, mahilig pala talaga si Sir BR sa ganyan. Kasi parang nung inaaral ko siya, yun parang meron siya yung kidnap, yung slip-ups, parang ganun. Tapos parang bigla niyang nasabi yung pneumonia type na banat no. So, feeling ko mahilig pala talaga siya sa ganun. Which is, once na malalagay niya ng setup na maangas, tangina pangyari din talaga. Share ko lang. Underrated ka talaga, BR. Kaya ikaw ang lodi ko. Meron kang jokes, meron kang bars, meron kang wordplay unico. Kidnap, sleep-ups, kinabisado mo ba duyan ay nabisto ko na todo. Puro pakornihan buhat ng yun iyong mais sa ulo. Tangina nagbabalik ako ng Mais sa digil. ulo. Na timing pa sa'yong putragis ka. Kaya nababadrip ako sa'yo, inimagine ko 3DS ka. Dami na dadamay pag security mo battle. Yayariin kita gamit ang aking mga 1-2 mapa strategy o kautabols kalaban mo malasan Chu. Alam kong ikaw ay jobless, wag ka na mag-asta panahenyo na saktong isa kang tambay. Kap di original iyong disenyo. Tangina buong taon kang puro talo. Galing Ikaw mo ang na, pinaka tambay kap. magumalir. Walang kwenta iyong karir. Di ka man lang nahanay sa smuggles na tagilid yung kap. Wala yun, Sir Lods. Normal lang sa akin yun. Ikaw ay jobless, wag ka na mag-asta panahenyo na saktong isa kang tambay. Kap di original iyong disenyo. Tangina buong taon kang puro talo. Galing Ikaw mo ang na, pinaka tambay kap. magumalir. Walang kwenta iyong karir. Di ka man lang nahanay sa smuggles na tagilid yung kap. Balakid na walang lente. Tas delong naka-dual beer. Ako ang pinaka-kupal here. Nakaiwas ka man sa meta nun. Lakad ng takas ngayong third round kasi nakapat ka sa master of crowd control na nasa best crowd. Sip-sip agad. Parang The Humor DJ versus Balakid nung malapit na magpakamatay. Parang lanseta na may round 3 versus batang na may hawak kamay. Napakadami pa bay. Basta ikaw ay aaray sa simpleng statement ko, men. Nabatch namin dami ng alias habang ikaw, Marvin Arias, si underrated pa din. Ibang date na to, gago. Ako na dito yung banta. May great na ngayong bago. Migrate ka na pa ibang bansa. May great na ditong bago. Kasi sa akin ikaw ay body bad sa mata ng tao. Explanation of joke. Ikay si Bat, magpapapildira ko og. Si John Leo, di nalibat. Ano yan, sir? Kung papatalo lang ako pag si John Leo hindi na banlag. Gago. Libat duling Wow. Banlag duling. Sige, ikaw muna. Masabi mo sa round 3. Kanino ka dun? Para sa akin parang Tangina, ayusin mo. Pag yan, ayusin mo, Cygnus. para sa akin yung round 3 nakuha ni Batang Rebelde. BR, oh. Saka nakabawas din sa akin yung Yung sa camera, no? Parang yung tinakpan. Di ko nga alam, but di ko alam kung meron siyang joke doon or talagang sumugal siya ng freestyle. Tapos, ano niya, parang tinry niyang mag-isip ng freestyle, di siya nakaisip, tapos dinaan niya lang niya sa patawa. Parang, Yun yung parang interpretation ko doon eh. Kasi bakit ba freestyle? Freeze? Naka-freeze? Siguro parang Ba't niya tinakpan yung camera? kasi parang nag-i-stutter na siya nung bago ganun eh. Or baka nakalimutan niya siguro. So yun, parang ano yun, hindi yung planado. Parang, Sa tingin ko sir, parang nakalimutan niya ata. para sa akin, round 3, Batang Rebelde, pero Yun ang gusto ko sa'yo, Cygnus. Ganyan yung mga sagutan dapat, pare. Uulitin ko, tayong mga magkakalugar, tayo magsusuportahan dito. Di ba? Isa lang ang gusto natin, umangat ang Bicol sa larangan ng pakikipagbalagtasan. Huwag tayong maglalaglagan, tayo ay magsusuportahan palagi. Basta ganun dapat tayo. Maraming salamat dyan sa ginawa mo at least hanggang ngayon hindi pa din alam ni Sir Looney yung tunay na nangyari. Pero solid yun Cygnus. Gusto ko magpasalamat sa'yo, ang galing-galing mo, ang bangis-bangis mong tao. Sana malayo pa marating mo sa buhay, mag-iingat ka palagi at sana mabuhay ka ng napakatagal, Cygnus. Thank you so much, pare. May utang ako sa iyo isang bucket. Game tayo. dikit pa rin. Dahil malakas pa rin si Cripply dun eh. May mga ano lang, may mga parts lang si Batang Rebelde talaga na mas nag-stand out sa akin. Kasi parang Cripply, pantay yung all 3 rounds niya sa akin. Napantay niya ng tama. Si Batang Rebelde naman palakas ng palakas. Parang paangat. Mahina yung round 1, round 2, lumakas siya round 3 yung pinakamalakas niya. As in, solid, kompleto elemento, may freestyle pa. Tinry tapatan ni yung freestyle dito sa round 3 pero yun nga, parang medyo fail yung tinakpan niya yung camera. Hindi ko medyo na-gets yung humor doon or yung wit. Kung ano ba freeze style, ano ba yung freeze? Parang ganun. Yun ba yung joke doon? So pero yun, pwedeng kay Batang Rebelde yung round 3 na yun. Unang 2 round kay Cripply. Sino ba nanalo dito? Alam mo ba? Si Cripply ata. Tinangin natin yung judging.
Round 4. Good luck 14. Cripply versus Battle Rebelde. Isa pa yan pala, no? Tangin na masingit ko lang, no? About yun naman sa round 4. Sa totoo lang, kahit papano naman, marunong naman ako mag-freestyle ng konti, no? Pero di ko sinasabing ganun ako kagaling dyan. At yan, parang si Enigma, nung nag-cheer na yung tao ng round 4, parang pinipilit niya na ako na, ano, Rep, tangin na, sali pa natin sa judging, mag-round 4 pa kayo, ano? Parang pinapasubo niya talaga ako, pare. Parang, naalala ko yan, parang seryoso siya, ano, round 4 kayo, round 4. Sabi ko, sa isip-isip ko naman nun, tangina, ganun mag-freestyle, tapos pag round 4 rin mo kami, sira ulo ka ba, boss? Parang ganun na lang yung pumasok sa isip ko. Pero, yun, muntik na yung mag-round 4, pero ayoko lang. Mindset, pare. Mag-yes, mabes kung na-enjoy nyo yung laban na yun. Yung mga laban na panalo tayong lahat. Ang boto ng Wado, 5-0. Magigay, para kay Cripply. Yung unang dalawang round. Pero ang lakas ng round 3 ni Batang Rebelde. Isa yun sa pinakamalalakas na round niya na napanood ko. Lagi naman ganun si Batang Rebelde. Parang nanggugulat siya lagi, ano? Oo, parang may Pero siya isang round. Kung ako tatanungin nyo, pare, na parang pakiramdam ko naman from the bottom of my heart, pakiramdam ko dapat siguro, ano na lang, hindi ko, ramdam ko din sa sarili ko na dahil nga dun sa pag-type ng camera, naka-feel ako ng parang, may chance ang dapat kay Sir BR na lang din siguro yun or baka tinabla na lang kasi ganun nga. Pero, yun, parang hiyang-hiya ako doon, pare. Pagkatapos niyan, parang nagkwento pa ako niyan kila Atom Sigdos na putang ina, nakakahiya naman. Parang nakakahiya, nagganon ako bigla, no. Pero ang nasa isip ko talaga kasi noon, ano na lang, parang ay tayo na, parang mukhang sayang na din siguro yung nagawa ko nung round 1 saka round 2 dahil dito sa kagaguhan na gagawin ko ngayon. Kumbaga, ang nasa akin na lang noon, ano, pilit ko siyang hinugot, tas yun, nasa isip ko na lang, mag-enjoy na lang din yung mga tao kasi feeling ko, yun nga, parang kalahati pa yun. Ayoko naman na, alam ko naman sa sarili kong alam ko yun, kabisado ko yun, pero ayoko naman na, keyword lang talaga yung nagkulang. Ayoko naman na parang magpakita din ng hilaw sa mga tao na kahit na yun na, kahit na matalo ako diyan sa laban na yan, wala naman ng kaso yun kasi feeling ko kung matatalo man ako diyan, tangina deserve ko din naman talaga dahil nga sa ganun. Pero yun, pagkatapos niya parang medyo yun nga, medyo may lungkot lang na putang ina, kinakabahan ako sa sarili ko kasi baka paano kung meron pa akong mga future battles tas may ganyan na akong sakit. Kaya tinadtad ko talaga ng laban, men. Isa pa pala yan sa rason, no? Tumadtad talaga ako ng laban. Kasi ayoko magkaroon ako ng sakit na ganun, na magiging makakalimutin. At pakiramdam ko naman, nagawa ko naman ng maayos, no? Kasi parang nag-comeback ako ng June 2024. Tas nung last battle ko naman kay Iban, June din yun, na 2025. So, nakapagbigay ako ng 6 na laban para sa inyo, mga kaibigan. So, meron akong laban kay Frus, kay Husky, kay Sir BR, kay Rams Lakwan, kay MP3 sa kay Ban. So 6 na laban siya, men, sa isang taon. Pakiramdam ko naman nag-enjoy naman kayo siguro. So yun lang. Basta yun, tinadtad ko talaga yan ng battle kasi ayoko maging makakalimutin. Sana na-enjoy nyo yung mga nabibigay kong laban kahit papano, mga pare. Panoorin natin to ng konti kasi mukhang patapos naman, ha. Lagi na malakas. na pag pinag-uusapan ng mga ano. Ano lang, no, parang kailangan niya lang siguro maghanda ng 3 round na gano'n. Kasi Oo. parang isang round lang lagi yung hinahanda niya na extraordinaryo eh. Isipin mo, sir, kung ganun yung round 1 and 2 niya, no? Oo. Yung level. Oo, ano siya? Parang mahirap top tier. talunin. Top tier na MC siya pag nagawa niya yun talagang. Yun, yun. Sana na-enjoy mo rin tong ano. Okay din. O, sarap. So yun, paramdam ko, magkakamustahan na lang naman sila dyan at magbababay sa pareho. So, yun, gusto ko na lang din sabihin na thank you sa panonood at pasensya na kayo, medyo binilisan ko pala, no? Kasi tangin na, abutin pa tayo ng sobrang tagal. Kung mapapansin nyo na parang 1 oras na may 24 minutes tong laban na to. Tangin na, ayoko namang abutin tayo dito ng 3 oras para lang manood ng ganito, no? Pero yun, sana na-enjoy nyo mga pare at kita-kits tayo soon. Gusto kong bumatal din sana agad. Pero may mga paparating naman tayong outside flip top. Sana, yun, dinidil lang. Sana magkasundo-sundo tayo sa budget, mga kaibigan. At yun, basta kita-kits tayo asa pare. Tangin na, hindi pa ako tapos. Yes, sir. Bye-bye.